Major Santillanes, this is Colonel Mercado. Report Alpha status over. Nabahawak sa earpiece si Major Marshal Santillanes, ang 30-year-old Battalion Executive Officer ng 23rd Infantry Battalion, na kasalukuyang humahawak sa Alpha Company. Pinamumunuan niyang operasyon sa kabundukan ng Mahalimbo, isang masukal na bahagi ng Sierra Madre. Tutugisin nila ang teroristang grupo na nagtatago roon at dumudukot ng mga kababaihan mula sa mga baryong nasa paanan ng kabundukan. Nakadapa siya sa damuhan, suot ang camouflage uniform na nababalutan pa ng ghillie suit. Dahilan upang magmukha siyang bahagi ng kagubatan. Pinindot ni Marshal ang button ng radyo na nakakabit sa balikat ng kanyang uniforme, na konektado naman sa suot niyang earpiece. Alpha is in position, sir. Awaiting your go signal. Bumalik ang katahimikan sa radyo ni Marshal, pero kasunod niyon ang papalapit na mga yabag. Naging alerto siya sa pag-aakalang kalaban na dumating. Pero nagulat siya nang lumabas sa makapal na damuhan ng isang babae at isang binatilyo. Anong ginagawa ng dalawang sibilyan dito? Nagtatakang tanong niya sa isip. Ate Elsie, sandali lang. Magpahinga muna tayo rito. Kaunti na lang naman at mararating na natin ang pinagdalahan ng mga lalaki kay Ate Sela. Saad ng binatilyo. Sige, doon ka muna sa bandaron. Iihi lang ako rito. Parang puputok na kasi ang pantog ko. Kanina ko pa pinipigilan to. Bahagyang lumayo ang binatilyo. Nagulat naman si Marshal nang sa mismong gilid niya umupo ang babae para umihi. What the? Bakit dito pa niya naisipang magbawas ng tubig sa tabi ko? Napapikit na lang siya at hindi gumalaw. Baka makompromiso ang operasyon kapag inihayag niya ang kanyang sarili sa mga tao. Ate Elsie, magtago ka. May paparating. Maya-maya ay nagmamadaling sabi ng binatilyo. Kasunod ng babala nito, naramdaman ni Marshal ang bigat ng isang katawan na marahang sumampa sa likod niya. Koryo, lumapit ka rito. Mas magandang magtago rito. Mas makapal ang damo kahit may matigas na bato. Bilisan mo. Anang babae sa binatilyo. Jeez, that's Maypac, not a stone. Angal ni Marshal sa isip. Gusto niyang sabihin na nakapatong ito sa likuran niya, pero hindi niya ginawa. Nanatili siyang tahimik kahit nadagdagan ang bigat sa likod niya nang magtago rin doon ang binatilyo. Ate Elsie, natatandaan ko ang mukha nila. Isa sa tatlong yan ang kumuha kay Ate Sela habang naglalabas sa ilog. Sigurado akong kukuha na naman sila ng babae para dalhin sa kuta nila. Sabi ng binatilyo. Perwisyo na sila sa lugar natin. Dapat hindi na ito maulit pa. Matapang na sabi ni Elsie. Anong gagawin natin, ate? Patumbahin natin sila, Koryo. Delikado ang plano ni Elsie. Armado ang mga lalaki. Pero bago pa ito mapigilan ni Marshal, kumilos na ito. Marahan itong gumapang sa likod niya. Hanggang nadiinan nito ang kanyang batok. Napangiwi si Marshal nang mapasubsob sa lupa. Ay, this woman. Inis niyang sabi sa isip. Iaangat pa lang sana ni Marshal ang ulo nang dumaan din ang binatilyo at naapakan naman ang balikat niya para sundan si Elsie. Lintik. Hindi pa ako napapalaban, nabugbog na ako sa dalawang to. Kuryo, humingi ka ng tulong kay Tatang Basil. Kailangan ng bukasan ng mga salot na to. Matapang na sabi ni Elsie. Paano ka, ate? Baka mapahama ka. Hindi ako mapapahamak nang hindi lumalaban. Kung walang tutulong sa atin para tapusin ang grupong to, tayo ang gagawa ng paraan. Tayo rin naman ang napeperwisyon nila. Sige, mag-iingat ka, ate. Pagkaalis ni Kuryo, nagpatuloy sa pag-alis si Elsie hanggang mawala ito sa paningin ni Marshal. Muli niyang pinindot ang kanyang radyo. May isang sibilyang babae ang patungo sa hideout ng mga terorista. Mukhang may sarili siyang rescue plan. Over. Tahimik ang kabilang linya bago sumagot si Colonel Mercado. Huwag siyang hayaang mapasama sa crossfire, Major Santillanes. Ipagpatuloy niyong infiltration. Bravo team, lumipat sa silangang bahagi. Charlie team, bantayan ng anumang ruta na maaari nilang gamitin sa pagtakas. Over. Copy, sir. Pinatay ni Marshal ang radyo sa kakumilos. Habang papalapit siya sa hideout ng armadong grupo sa ibaba ng bangin, nakita niyang nakahandusay sa damuhan ang tatlong lalaki. Pawang walang mga malay. She really managed to neutralize 3 armed men. Hindi niya maiwasang humanga. Hindi niya inasahang kayang patumbahin ng isang sibilyang babae ang tatlong armadong lalaki nang hindi man lang nagpapaputok ng baril. Delikado ang ginawa nito pero epektibo. Nagpatuloy si Marshal hanggang matanaw niya ang isang lumang kampo na napapaligiran ng kawayan at pinagtagpitag pinyero.
Sa siwang ng isang kubo, matatanaw roon ang mga nakagapos na babae. Pinindot niya ang radyo. Bravo, Charlie. Confirm visual on hostages. Saad niya. Saglit na katahimikan ang sumunod bago bumalik ang mga sagot sa earpiece niya. Confirm, sir. Awaiting your signal. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamao. Sa bilang na 3, sabay-sabay na sumugod ang mga sundalo. Nagkagulo ang buong kampo. May nagtangkang humawak ng armas, pero mabilis na naagapan ng Alpha Team. May tumatakbo patungo sa likuran para tumakas, pero sinalubong ang mga ito ng Charlie Team. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Marshall si Elsie. Inaalis nito ang kandado ng isang kubo nang mapansin ito ng isa sa mga kalaban. Bago pa man maiangat ng lalaki ang hawak nitong baril, nakapulot na agad ng bato si Elsie at buong lakas yung ibinato sa lalaki. Natigilan ng kalaban at sa isang iglap ay sumugod si Elsie. Ipinulupot nito ang dalang lubid sa leeg ng lalaki at hinila ng buong lakas. Mga peste kayo sa tahimik naming pamumuhay! Ang dapat sa inyo mawala na! Sigaw nito. Mas malaki dito ang kalaban pero hindi yun naging hadlang para sa babae. Nagawa nitong maibagsak patalikod ang lalaki. Habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa lubid. Saglit na nanatiling nakasandalang lalaki sa balikat nito bago tuluyang bumagsak nang nawalan ng malay. Kahanga-hangang ipinakita nitong kakayahan, pero nasukol pa rin ito ng iba pang mga kalaban. Agad na kumilos si Marshall upang iligtas si Elsie. Pinaputukan niya ang 3 sumugod dito bago lumapit sa babae. Miss, manatili ka muna sa ligtas na lugar. Baka mapahama ka sa gitna ng kaguluhan. Napansin ni Marshall na parang hindi ito humihinga habang nakatingin sa kanya. Namimilog ang mga mata nito at nangangatal ang mga labi. Miss. Maligno! Sigaw nito sa katumakbo. Naging maagap si Marshall. Hinawakan niya si Elsie sa braso at hinila pabalik, saka siya nagpaputok upang mailayo ito sa panganib. Ngunit may mga dumating pang mga kalaban at agad silang pinuntirya. Dahil walang mapagkukublihan, napilitan si Marshall na dumapa kasama si Elsie. Tinakpan niya ito ng katawan niya bago muling lumaban. Nang maging ligtas ang paligid, saka lamang niya binalingan ang babae. Nakita niyang nakangiwi ito at halatang nahihirapan sa ilalim niya. Malignong may baril! Huwag mo ko papatayin! Tumayo si Marshall saka hinila na rin patayo si Elsie. Hindi ako maligno, miss. Sundalo ako. Responsibilidad kong iligtas ang isang sibilyan na katulad mo at hindi para patayin. Sundalo ka ba talaga? Akala ko may gumagalaw na damo sa harapan ko. Mukha kang baging damo at tuyong dahon na nagsanib puwersa para kumilos na parang tao. Nakakatakot ka. Mas mukha ka pang maligno kaysa sundalo. Inalis ni Marshall ang hood ng suot na ghillie suit at inihayag ang mukha niya sa dalaga. Tao ako, hindi maligno, miss. Sandaling nagulat si Elsie, pero kaagad nagbago ang ekspresyon nito at bumakas ang galit sa maliit nitong muka. Bakit ngayon lang kayo dumating? Bakit ngayon niyo lang kami tinulungan? Matagal na nilang inaabuso mga kababaihan sa lugar namin, pero tahimik lang kayo. Bakit ngayon lang kayo kumilos para tugisin sila? Dama ang hinanakit sa boses ni Elsie. Kalmado namang nagsalita si Marshall. Kamakailan lang namin nalaman ang tungkol sa mga nangyayari dito, miss. Agad kami nagsagawa ng operasyon para mahuli ang grupong to. Huwag kang mag-alala, hindi na sila muling makakapanggulo sa inyo. May kampo na ang militar sa General Nakar, Quezon Province, at regular kaming nagpapatrolya sa mga karatig barangay at sa paanan ng Sierra Madre para mapanatili ang seguridad at katahimikan sa lugar na to. Bahagyang kumalma si Elsie. Naagaw naman ang atensyon ni Marshall nang marinig ang boses ng kanyang kasama. Major, may hostage sa loob ng isang kubo sa bandang kanluran nitong hideout. Tinalikuran ni Marshall si Elsie. Pakawalan mo ang mga bihag na kababaihan sa kubong yan. Utos niya sa kasama bago pinuntahan ang nagaganap na hostage taking. Hayaan niyo akong umalis kung ayaw niyong patayin ko ang babaeng to. Sigaw ng isang armadong lalaki na hawak sa leeg ang isang babaeng nakatali. Ate Sela! Sigaw ni Elsie na nasa hulihan ni Marshall. Nagtangkang lumapit ang babae, pero mabilis niya itong hinawakan sa balikat. Bitiwan mo ako, maligno. Kailangan kong iligtas ang ate ko. Nagpumiglas sa babae kaya't hinila niya ito palapit at marahang ipinalibot ang isang kamay sa mga balikat nito. Nagmukhang niyayakap niya ito mula sa likuran, pero sapat na yon upang hindi ito makaalis.
Muling nagsalita si Marshall sa radyo. Snipers ready. Itinaas niya ang kanang kamay at sa isang kumpas, 2 mahinang putok ang nagpabagsak sa hostage taker. Ate! Sigaw ni Elsie. Malakas na nagpumiglas si Elsie sa pagkakahawak niya. Nang makawala, agad itong lumapit sa babaeng nakatali at pinakawalan ito. Ngunit hindi inaasahan ni Marshall ang sumunod na pangyayari. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ng babae. Sana ikaw na lang ang nakaranas dito, Elsie. Bakit ako pa? Ikaw tong walang silbi at sampid sa pamilya. Bakit hindi na lang ikaw ang inalisan nila ng dangal? Dapat ikaw ang nasa kalagayan ko ngayon, hindi ako. Ate. Sa isang iglap, nawala ang tapang sa mukha ni Elsie. Kanina lamang ay walang pag-aalinlangan itong sumugod sa panganib para iligtas ang kapatid. Pero ngayon, para itong isang batang pinagkaitan ng pagmamahal. Lumayas ka sa harapan ko! Lumayas ka! Sigaw ni Sela habang itinitulak si Elsie. Sa lakas ng pagtulak nito, nahablot ng babae ang lumang blusa ni Elsie. Napunit ang tela at bahagyang nalantad ang balikat nito. Agad nitong inayos ang damit bago tahimik na tumayo at tinalikuran ng kapatid. Ihatid na sila sa kanilang tirahan. Mahinang utos ni Marshall sa mga kasama. Habang inaasikaso ng mga sundalo ang mga nailigtas, napansin ni Marshall ang binatilyong kasama ni Elsie kanina. Kasama nito ang isang matandang lalaki na may tungkod. Hinihingal ang matanda habang nagmamadaling lumapit kay Elsie na ngayon nakatayo sa tabi niya. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Bungad ng matanda bago bahagyang pinukpok ng tungkod ang dalaga. Aray! Tatang Basil! Agad nagtago si Elsie sa likuran ni Marshall at ginawa siyang panangga sa mga palo ng matanda. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang padalos-dalos ng kilos, pero sinuway mo na naman ako. Balak mo ba akong patayin sa sobrang pag-aalala, ha? Sorry na, Tatang. Ligtas naman po ako eh. Ligtas din si Ate Sela. Sabi ni Elsie habang nananatiling nakatago sa likuran niya. Kahit na itaya mo pa ang buhay mo para kay Sela, hindi ka pa rin matatanggap ng pamilya mo. Hindi ka pa rin nila mamahalin. Mahalin mo na lang ang sarili mo at ingatan dahil walang gagawa sa'yo niyan kundi ikaw lang. Nanahimik si Elsie. Napansin ni Marshall na hindi ito umiwas nang muling ihahataw ni Tatang Basil ang tungkod. Sa tingin niya mas malakas ang palo ng matanda ngayon kaysa kanina sa pag-aakalang iiwas na naman si Elsie. Sinalo niya ang tungkod na tatama sana sa ulo ng babae. Tatang, ang mabuti pa po, umuwi na kayo. May trabaho ang militar dito at makakasagaba lang kayo kung mananatili kayo rito. Magalang nasabi ni Marshall saka maingat na binitiwan ang tungkod ng matanda. Umuwi na tayo, Elsie, sabi ni Tatang Basil. Mabagal na lumapit ang dalaga habang nakayuko. Bagsak ang mga balikat nito at halatang mabigat ang nararamdaman. Ngunit nang makalapit na ito sa matanda, bigla nitong kiniliti si Tatang Basil at mabilis na tumakbo palayo. Tatang, habulin mo ko! Tumatawa nitong sabi. Pasaway talaga ang batang to. Reklamo ng matanda na sinundan ang dalaga. Napailing na lamang si Marshall at tipid na napangiti habang tinatanaw ang papalayong babae. Matapang si Elsie, isa itong babaeng kayang sumugod sa pugad ng isang mapanganib na grupo para iligtas ang kapatid kahit isugal ang sariling buhay. Ngunit sa likod ng tapang na yon ay may masayahin at makulit itong pagkatao. Sa unang pagkakataon, may isang sibilyan na hindi lamang kumuha sa kanyang atensyon, kundi maging sa paghanga niya. Lumipas ang mahigit 1 buwan mula nang matapos ang operasyon ng militar. Nagkaroon na rin ng katahimikan sa sitio Buntong Lupa, isang maliit na pamayanan sa paanan ng Sierra Madre kung saan nakatira ang pamilya ni Elsie. Ilang kilometro lamang ang layo noon mula sa kampo. Samantala, kahit halos ibuwis ni Elsie ang sarili para iligtas si Sela, malayo pa rin ang loob ng kanyang pamilya sa kanya. Kaya mas pinipili na lang niyang tumambay sa bahay ni Tatang Basil para kulitin ang matanda. Tatang, ituro mo na sa akin yung iba mo pang nalalaman sa judo. Di ba champion ka noon sa palarong pambansa? Back throw lang kasi ang itinuro mo sa akin eh. Dagdagan mo naman ang kaalaman ko. Para ano? Para manganib naman ang buhay mo? Akala mo ba hindi ka na mapapahamak kung may kaunti kang nalalaman sa self-defense? Hindi ganoon yun, Elsie. Mas mabuting ilayo mo na lang ang sarili mo sa panganib. Wala po kasi akong magawa.
Pinalayas na naman ako sa bahay. Sabi nila wala raw akong silbi, kahit nagbibigay naman ako ng pera kay inay para gastusin sa bahay. Sumasakit na nga ang likod at mga kamay ko sa pagpapaupo sa paglalaba at paggagamas, pero wala pa rin akong kwenta. Sumbong niya. Sumama ka na lang sa akin sa General na car, LC. May dadalawin akong kaibigan doon. Gusto niyang manatili ako ng isang linggo ron bago siya bumalik na Maynila. Sige po, kailan tayo aalis, Tatang? Excited na tanong ni Elsie. Kumuha ka muna ng mga damit mo, saka tayo aalis. Walang sinayang na sandali si Elsie. Tumakbo siya pa uwi para kumuha ng mga damit. Pero pagdating niya, nagkalat na ang mga yon sa labas ng bahay nila. Inay, bakit niyo naman po itinapon ng mga damit ko? Tanong niya nang makita ang kanyang ina sa labas ng bahay, habang si Sel ay nakahalukip-kip sa may pintuan. Umalis ka na, Elsie. Hindi na matahimik ang bahay na ito kapag nandito ka. Lagi na lang kaming nag-aaway ng tatay mo dahil sa'yo. Sa tuwing nakikita ka niya, bumabalik sa isip niya ang nangyari sa akin noon sa kamay ng isang dayuhang terorista. 25 ka na. Kaya mo nang magtrabaho at kumita para sa sarili mo. Makakaya mo nang mamuhay nang wala kami. Masakit para kay Elsie ang palayasin ng sarili niyang pamilya. Pero wala siyang magagawa kundi tanggapin yon. Siya ang nagsisilbing paalala sa masalimuot na pinagdaanan ng kanyang ina. Hindi niya ginusto na isilang mula sa karahasang yon. Pero alam niyang mas hindi ginusto ng nanay niya ang nangyari. Sige po, Nay. Aalis na lang po ako. Sana matahimik na ang pamumuhay niyo kapag wala na ako rito. Siyempre tatahimik na kami. Ikaw lang ang pampagulo sa bahay na to. Huwag ka nang babalik dito. Sabat ni Sela. Hindi ito pinansin ni Elsie at pinulot na lamang ang mga damit niya. Isinilid niya yon sa isang sako saka umalis. Sa daan, nakasalubong niya si Curio, ang binatilyong pinsan niya. Ate Elsie, saan ang lakad mo? Sa General na car. Sasama ako kay Tatang Basil. Bakit ang dami mong dalang damit? Pinalayas ka na ba sa inyo? Nagtataka nitong tanong. Oo, mabuti na rin to para matahimik na sila. Saan ka pupunta ngayon? Sa General na car, sabi. Ang kulit mo. Umuwi ka na. Hinihintay na ako ni Tatang Basil. Sige na. Bye-bye. Mag-iingat ka, Ate Elsie, ah. Huwag mo akong kakalimutan. Susulat ka ng malalaki. Natawa na lang si Elsie kay Curio. Kumaway siya rito bilang pamamaalam. Wala pa siyang alam na pupuntahan sa ngayon maliban kay Tatang Basil na palagi niyang takbuhan simula pagkabata. Gulat na gulat naman ang matanda nang makitang dala niya lahat ng kanyang mga gamit. Bago pa ito magtanong, inunahan na niya. Tatang, huwag ka na magtanong. Pinalayas na ako ni Inay. Pampagulo raw ako sa buhay nila. Dito muna mga gamit ko habang naghahanap ako ng matutuluyan. Alam ko namang kukupkupin mo ko pero tulad ng sabi ni Inay, kaya ko nang maghanap buhay at mamuhay ng mag-isa. Hindi po ako magiging pabigat sa iyo, Tatang. Bumuntong hininga si Tatang Basil at nakakaunawang tumango. Kung hindi siya lumaki sa mga payo nito, baka isa na siyang suwail na anak. Nakatulong din ang palagi niyang pagsisimba kasama ito para mas maliwanagan siya sa pinagdadaanan ng kanyang ina. Lumawak ang kanyang pangunawa dahil sa gabay ng matanda. Sige, hindi na ako magtatanong. Umalis na tayo. Kumuha ng ilang pirasong damit si Elsie mula sa mga gamit niya, saka sila umalis ni Tatang Basil. Wala pang isang oras nang makarating sila sa bahay ng kaibigan nito na malapit sa kampo. Ito na ba ang anak mo, Basil? Tanong ng Ginoo na nagpakilalang si Shaq Santillanes. Shaq, wala akong asawa at pamangkin ko si Elsie. Pero sa akin na siya halos lumaki, kaya parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Napangiti si Elsie, itinuturing pa rin siyang pamangkin ni Tatang Basil kahit hindi talaga sila magkadugo. Nakababatang kapatid nito ang tatay ng ate Sela niya at walang dugo ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ngunit hindi yun hadlang para ituring nilang pamilya ang isa't isa. Ganoon ba? Saad ni Shaq saka bumaling kay Elsie. Kinagagala kitang makilala, Elsie. Tawagin mo na lang akong Tito Shaq. Magkaibigan na kami ng Tatang Basil mo simula nang maging security niya ako noon sa palarong pambansa. 30 taon na rin simula noon. Anyway, please feel at home. Salamat po, Tito Shaq. Nagsimulang mag-usap ang dalawa habang si Elsie ay nakatanaw sa kampo. Namamangha siya sa magandang pagkakaayos ng buong lugar at halatang disiplinado ang mga sundalo roon. Isang ngiti ang pumaskil sa kanyang mga labi nang may maisip.
Pwede rin siguro akong pumasok dyan. Saad niya lalo pat nakikita niyang may mga babaeng sundalo rin sa loob ng kampo. Kinabukasan, bago pa lang pumuputok ang araw nang magsimulang magtipon ang mga tao sa gilid ng kalsada malapit sa kampo. Nakisiksik si Elsie para tingnan kung anong pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. Ayan na sila! Tili ng isang babae. Lumabas mula sa palikong daan ang grupo ng mga sundalo, suot ang pang-training na uniform. Sabay-sabay na tumatakbo ang mga ito sa tamang laki ng paghakbang at tamang paggalaw. 1, 2, 1, 2. Sabay-sabay pang sabi ng mga ito. Napangiti si Elsie nang dumaan ang mga ito sa harapan niya at isang bagay ang naisip niya, ang sundan ang mga ito. Bumuntot siya sa hulihan at nilapitan ng isang sundalo. Kuya, paano maging sundalo? Tanong niya rito. Una, dapat nakatapos ka kahit senior high school para makwalify ka sa enlistment. Tugon nito na hindi tumitingin sa kanya at patuloy lang sa pagtakbo para hindi masira ang formation. Bumagal ang pagtakbo ni Elsie at bahagyang naiwan ng mga sundalo. Elementary lang ang natapos niya at doon pa lang, ligwak na siya. Ngunit desidido siyang pumasok sa kampo para may mapuntahan naman siya maliban sa bahay ni Tatang Basil. Muli niyang hinabol ang mga tumatakbong sundalo at nilapitan ang lalaking nakausap niya kanina. Kuya, anong dapat kong gawin? Elementary lang kasi ang natapos ko. Kay Major Marshall Santillanes mo na lang itanong. Mas matutulungan ka niya kung gusto mo talaga magpa-enlist. Santillanes? Kaano-ano kaya ng Major na yun si Tito Shaq? Tanong niya sa isip. Nasaan pala si Major Santillanes? Nasa unahan. Siya yung pinakamatangkad sa amin at pinakamalaking katawan. Siya rin ang may pinakamalakas na apil. Hanapin mo na lang kung sino ang malakas na tinitilian ng mga babae kapag dumadaan kami. Maraming salamat, Kuyang Sundalo. Binilisan ni Elsie ang pagtakbo para makapunta sa unahan, pero napagod agad siya at hindi nahabol ang mga sundalo. Bukas aabangan ko ulit sila. Kinabukasan, mas maagang nag-abang si Elsie sa mga tumatakbong sundalo. Isa-isa niyang tinitigan ang mga nasa unahan at kapansin-pansin ng isang sundalong nasa pinakagitna. Ito rin ang tinitilian ng mga babae sa gilid ng kalsada. Teka, siya yung sundalong maligno ah. Siya kaya si Major Santillanes? Para makasigurado, tumakbo si Elsie para sabayan ito. Sundalong maligno, ikaw ba si Major Santillanes? Tanong niya na hindi nito pinansin. Pinilit niyang sabayan ang mga ito sa pagtakbo, pero hindi sapat ang lakas ng stamina niya laban sa well-trained na muscles ng mga sundalo. Muli siyang tumigil, pero hindi roon nagtatapos ang pangungulit niya. Nang sumunod na araw, tuluyan nang humarang si Elsie sa daraanan ng mga sundalo. Ngunit baliwala lamang siya sa mga ito. Maayos na nahati ang hanay ng mga ito upang lampasan siya. Parang mga langgam ang mga ito na hindi nawawala sa ayos, kahit makatagpo ng umbok sa dinaraanan. Major, panisinin mo naman ako oh. Desperadong sigaw niya. Pinagtawanan si Elsie ng mga babaeng nakarinig sa kanya. Hoy miss, may pila tayo kay Major. Dun ka sa hulihan. Bawal ang priority lane rito kahit maganda ka at mukhang foreigner. First come, first serve rito. Sabi ng isang babae. Napangangala lang si Elsie. Akala yata ng mga ito'y nagpapapansin siya sa gwapong Major para lang magpa-charming. Trabaho ang kailangan ko, hindi si Major. May pila pa kayong nalalaman dyan? Hindi naman kayo pinapansin? Bumalik na lang sa bahay si Elsie at nag-iisip kung paano niya makakausap si Major Santillanes. Humiga siya sa mahabang upuan sa veranda. Iniunan niya ang dalawang braso habang nakataas ang mga paa. May pinuntahan pa naman ngayon sina Tatang Basil at Tito Shaq, kaya hindi siya makakahingi ng advice sa mga ito. Narito ba si Daddy? Tumingala si Elsie sa ulunan nang marinig ang boses ng lalaki mula roon. Napasinghap siya nang makita ang lalaking ilang araw na niyang hinahabol para makausap. May bakas pa ng pawis sa dibdib ng army shirt nito mula sa pang-umagang ehersisyo. Major Santillanes, masigla niyang sabi sa kabumangon. Halika, pumasok ka muna. Maupo ka rito. Kaagad niyang paanyaya. Anong ginagawa mo rito, Elsie? Tanong ni Marshall saka umupo sa kinahihigaan niya kanina. Napasinghap siya sa gulat. Hindi niya matandaan na nagpakilala siya sa lalaki, pero alam nito ang pangalan niya. Kilala mo ko?
Nagkita na tayo sa operasyon ng militar sa kabundukan ng Mahilingbo, di ba? Oo, natatandaan din kita. Pero hindi naman ako nagpakilala sa'yo Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sa gubat, narinig ko kayong nag-uusap ng kasama mong binatilyo. Inisip ni Elsie kung saang bahagi ng gubat sila nag-usap ni Koryo. Habang unti-unti niyang naaalala ang lugar, unti-unti ring umiinit ang mukha niya. Isang lugar lang ang tinigilan nila dahil sa pagmamadali, at ang lugar na yon ay kung saan siya umihi. Napapikit siya sa matinding hiya. Kung pwede lang magpalamon sa lupa, ginawa na niya. Marshall, narito ka pala. Saad ng bagong dating na si Shaq kasama si Basil. Nakahinga ng maluwag si Elsie nang makatakas siya sa nakakahiyang sitwasyon. Tumayo naman si Marshall para salubungin ang ama nito, pero bahagya itong tumigil sa tapat niya bago nagsalita. Pumikit ako at wala akong nakita, Elsie. By the way, likod ko pala yung akala mo'y bato na pinatungan mo. Hiyang-hiya siya at hindi niya magawang sumunod sa loob ng bahay nang pumasok ang mga ito. Nanatili lang siya sa veranda at gusto na lamang niyang maging invisible. Magandang pagkakataon na sana ang nasa harapan niya dahil ama ni Major si Tito Shaq, pero nagbago na ang isip niya. Ano pang mukha ang ihaharap niya rito? Ay, bakit man napunta ako sa nakakahiyang sitwasyon na yun? Sumubsob si Elsie sa sandalan ng upuan at marahang iniuntog ang kanyang noo roon. Ngunit maya-maya ay may palad na sumalo sa noo niya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Marshall. Muling nag-init ang mukha niya sa init ng palad at intensidad ng tingin nito sa kanya. Bakit sinasaktan mo sarili mo, Elsie? Malumanay nitong tanong. Feeling niya tuloy, binibaby siya nito. Libangan ko talaga ang saktan ng sarili ko. Hindi na to bago. Katwiran niya. Napansin ni Elsie ang tipid ng ngiti sa labi ni Marshall. Namangha naman siya nang tila lumiwanag ang itsura nito sa paningin niya. Kumislap ang mga mata nito na dati puno ng otoridad kung tumingin. Grabe, ang swerte naman ng babaeng mamahalin ni Major. Napaka-pogi. Bagay na bagay rito ang army cut na buhok. Medyo makapal ang mga kilay nito, pero lalong bumabagay sa mapunuri nitong mga mata na bahagyang may lambing. Matangos din ang ilong nito na parang hulma ng kabundukan. Ang mga labi naman, natural na mapula kahit walang lipstick. Dagdag pa ang makinis at bahagyang mamulang balat nito. Ang perpekto naman na pagkakagawa ni Tito Shaq sa kanya. Puri pa niya rito sa isip. Elsie. Napakorap si Elsie nang pukawin siya ng boses ni Marshall. Hindi niya namalayan na tulala na pala siya rito. Aha? May sinasabi ka ba, Major? Bahagyang pinitik ni Marshall ang noo niya. Tinatanong ko kung bakit gusto mo akong makausap kanina. Ngumiti si Elsie sabay haplos sa noo niya. Dapat kahit kaunti ay masaktan siya na pitikin nito ang kanyang noo. Pero bakit parang lambing ang naramdaman niya? Masama ito. Nagkakakrush na yata siya kay Major. Umiling siya bago sumagot. Wala. Kalimutan mo na lang yun. Wala akong kailangan. Gusto ko lang mag-jogging. Alam mo na, maganda sa katawan ng pinapawisan palagi. Nakaka-sexy. Biro niya. Sandaling humagod ang tingin ni Marshall sa buong katawan niya na tanging lumang puting blusa at asul na jogger ang suot niya. Maganda naman ang katawan mo. Kahit hindi ka mag-jogging, sexy ka pa rin. Parang nilablaban ng apoy ang mukha ni Elsie sa sobrang init. Grabe rin kasi bumanat ng isang Major. Nakakahulog agad ng loob. Siya nga pala. Nabanggit ni Tatang Basil kanina na gusto mo raw maging sundalo. Talaga? Sinabi yun ni Tatang? Hindi naman ako qualified eh. Bakit ba gusto mong maging sundalo? Curious na tanong ni Marshall. Gusto ko lang may matutuluyan. Pinalayas na kasi ako sa bahay namin. Nawala ang emosyon sa mukha ni Marshall habang nakatingin sa kanya. Makinig ka. Napatayo ng tuwid si Elsie na para bang isa siyang sundalo na binibigyan nito ng command. Hindi ang punan ng kampo ng militar at hindi sapat na dahilan ng kawalan ng matutuluyan para maging sundalo. Hindi basta-basta ang propesyong to. Kailangan mo ng disiplina, tapang, at kakayahang harapin ang mga pagsubok na kaakibat ng tungkulin. Higit sa lahat, kailangan mo makapasok sa mga itinakdang kwalifikasyon, kabilang ng edukasyon. Kung meron ka ng mga yun at buo ang loob mong tahakin ng landas na to, maaari ka nang magpa-enlist. Napayoko si Elsie. Hindi naman talaga siya seryoso sa pagiging sundalo.
Gusto lang niya ng trabaho para may matutuluyan siya. Mahirap pa naman maghanap ng pagkakakitaan sa lugar nila, kaya yun lamang ang naisip niyang paraan. Hindi ba kayo nangangailangan ng katulong sa kampo, Major? Marunong ako sa mga gawaing bahay. Kahit linisin ko pa ang buong kampo, kayang-kaya ko. May mga sundalo kaming gumagawa ng mga yan. Kung gusto mo, pwede ka mag-volunteer sa labas ng kampo. May mga outreach program kaming ginagawa. Tree planting, feeding program. At kapag may sakuna, meron din kaming relief operation. Pwede kang sumama sa mga yun. Libre ba ang pagkain at tirahan doon? Libre ang pagkain, pero hindi ang tirahan. Nanlumo si Elsie. Pero pwede kang tumira sa bahay na to pag alis ni Daddy. Wala namang nakatira dito dahil palagi ako nasa kampo. Mas mabilis ka rin makakapunta sa mga programa namin kapag malapit ka lang. Muli siyang nabuhayan ng loob. Talaga? Pero kanina ba tong bahay? Sa akin ang bahay na to. Binili ko to nang madestino ako rito. Hindi ko naman to magagamit dahil sa kampo ako tumitigil. Walang iistorbo sa'yo rito. Lumipat ka na lang kapag may iba ka nang lilipatang bahay. Pero hanggat gusto mo, pwede ka manirahan dito. Hindi alam ni Elsie kung anong swerte ang dumapo sa kanya ngayon. Hulog ng langit si Marshall. Maraming salamat, Major. Hinawakan niya ito sa kamay at pinaghahalikan yon. Mabilis namang namula ang magkabilang tenga nito. Elsie, stop. Don't do that. Marahang hinilan ni Marshall ang sariling kamay sa katumikhim. Babalik na ako sa kampo. Saad nito bago umalis. Kumaway naman siya rito. Salamat ulit, Major. Hulog ka ng langit sa buhay ko. I love you. Saad niya, dala ng labis na pasasalamat. Tumigil si Marshall at sandaling lumingon sa kanya. Huwag ka magbibitaw ng salita kung hindi mo kayang panindigan, Elsie. Saad nito, saka nagpatuloy sa paglalakad. Teka, alin sa mga binitiwan kong salitang hindi ko mapapanindigan? Lahat naman ng sinabi ko nagmula sa aking puso. Siguro yung hulog ng langit. Hindi ko siya kayang ihulog mula sa langit patungo sa buhay ko. Yun nga siguro yun. Tumatango niyang sabi sa sarili na parang natumbok niya ang makahulugang sinabi ni Marshall. Elsie, iha. Lumingon si Elsie nang marinig ang boses ni Tito Shaq sa may pinto. Hindi sumusuko si Marshall hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At sa tingin ko, nagsisimula na siyang kunin yun. Makahulugan nitong sabi habang nakangiti. Mas lalong naguluhan si Elsie. Pero ang importante ngayon ay may matutuluyan na siya. Makalipas ang isang linggo, bumalik sa sitio Buntong Lupa si Tatang Basil at umalis na rin si Shaq pabalik ng Maynila. Naiwan naman si Elsie sa general na car sa bahay ni Marshall para maging volunteer sa programa ng militar. Sa kasalukuyan, nagtatanim sila ng mga puno sa isang bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre malapit sa general na car na nakalbo dahil sa pagmimina. Nagustuhan niya ang kanyang ginagawa, kaya siya ang nakapagtanim ng pinakamaraming puno sa kanilang grupo. Ngunit hindi nila inaasahan ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang ibang volunteer ay may dalang payong at kapote, pero si Elsie ay wala. Kaya tumakbo na lamang siya sa may punong saging upang sumilong sa dahon niyon. Napagod ka kanina, kaya dapat hindi mo hinahayaan na babasa ka ng ulan. Saad ng barito ng boses sa tabi niya. Nagulat si Elsie nang naroon na si Marshall at sinaklob nito ang sariling kapote sa kanya. Major, akala ko nasa ibang parte ka nitong kabundukan. Anong ginagawa mo rito? Binibigyan ka ng kapote. Tugon nito saka umalis at hinayaang mabasa ng ulan ng sarili. Nagtataka naman si Elsie sa kilos ni Marshall, pero binaliwala na lang niya. Siguro likas ng talaga rito ang pagiging mabait at matulungin. Nang bahagyang humupa ang ulan, nagpa siya ang grupo na bumaba na ng bundok. Sa kasamaang palad, mabilis na tumaas ang tubig sa ilog, kaya nahirapan silang tumawid. Agad na naglatag ang mga sundalo ng mahabang lubid sa ilog upang may mahawakan ang mga volunteer habang isa-isang tumatawid. Ang bilis tumaas ng tubig sa ilog kapag galing sa bundok ang pag-ulan. Komento ng isang babae sa unahan ni Elsie habang tumatawid sila. Tahimik lamang siya sa hulihan ng pila nang mapansin niya ang isang malaking kahoy na inaanod ng agos papunta sa kanilang direksyon. Bilisan niyo ang pagtawid! May troso! Sigaw niya. Nataranta ang mga volunteer pero lalo nilang binilisan ang pagtawid. Tulong!
Naipit ng paa ko! Sigaw ng babaeng nasa unahan ni Elsie. Walang pag-aatumiling sumisid si Elsie. Kinapa niya sa ilalim ang batong pinag-ipitan ng paa ng babae at pilit yung inalis. Ilang saglit pa ay kumalas din ang paa nito. Mabilis siyang umahon upang itulak ang babae palayo sa daraanan ng troso. Tumawid ka na! Sigaw niya, ngunit huli na para umiwas pa siya. Muling lumubog si Elsie at mahigpit na kumapit sa isang malaking bato sa ilalim ng ilog upang hindi siya matangay ng agos. Idinikit niya ang buong katawan sa bato habang nararamdaman ang malakas na paghampas ng tubig sa kanyang likuran. Akala niya sapat na yon, pero nang silipin niya sa ilalim ng tubig, nakita niyang may nakausding sanga ng troso. Kahit makalusot ang mismong katawan niyon, aabutin pa rin siya ng sanga. Napapikit siya at lalo pang yumakap sa bato. Wala na siyang maisip na ibang paraan para makaiwas, pero bigla niyang naramdaman ang malakas na pag-uga ng troso. Pagmulat niya, nakita niyang may sumipa roon mula sa ibabaw ng tubig, kaya nagbago ang direksyon niyon at lumampas sa kanya. Nang makalayo ang troso, mabilis siyang umahon upang huminga. Hahawak pa lamang siya sa lubid nang may kamay na biglang humawak sa kanya. Mahigpit siya nitong hinila palapit hanggang maramdaman niya ang matigas nitong bisig na nakayakap sa kanyang bewang upang hindi na siya matangay ng agos. Inaasahan na niyang isang sundalo ang gumawa niyon, pero hindi niya inaasahan na si Marshall ang sundalong yon. Naninigas ang mga panga nito at hindi maipinta ang ekspresyon sa muka. Alam mo bang napakadelikado ng ginawa mo, Elsie? Major, pabulong niyang sabi dahil sa gulat na bahagyang nagpalambot kay Marshall. I'm sorry. Nag-alala lang ako. Humawa ka na sa akin at huwag kang bibitiw hanggang makatawid tayo. Utos nito. Mas mapapadali siguro ang pagtawid natin kung sa lubid ako hahawak, Major. Masama siya nitong tiningnan na parang nagbibigay ng warning. Napayuko na lamang si Elsie at marahang yumakap sa batok ni Marshall. Hindi niya maiwasang mailang, hindi lamang sa mga matang nakatutok sa kanila, kundi pati na rin sa pagdidikit ng kanilang mga katawan. Lalo siyang nailang nang ipulupot pa nito ang kanyang mga binti sa bewang nito upang hindi siya matangay ng agos habang tumatawid sila. This is safer than chest hugging. Tanging sabi nito. Pakiramdam ni Elsie, pulang-pula ang mukha niya habang tumatawid sila hanggang makarating sa kabilang pampang. Lalo na nang simulan siyang tuksuhin ng kanilang mga kasama. Binata pa yang si Major Elsie. Biro ng isang sundalo. Dalaga rin naman si Elsie kaya bagay silang dalawa. Mestizo si Major at mestizo naman si Elsie. Segunda ng babaeng volunteer. Kasala na yan. Muling sabi pa ng mga sundalo. Napuno ng tuksuhan ng grupo nila. Nakayuko lang naman si Elsie at hindi niya mapigilang kiligin. Si Major Marshall Santillanes na yan. Walang babae ang tatanggi sa isang katulad nito na mabait, matulungin at higit sa lahat, malakas ang apil. Sa gitna ng tuksuhan, hinawakan ni Marshall ang kamay ni Elsie. Madulas ang daan. Baka madulas ka kung hindi kita aalalayan. Anito kaya lalong nadagdagan ang tuksuhan. Major, lumaki ako sa bundok. Sanay ako sa madulas na daan. Boom! Basag si Major. Tumatawang kantsaw ng isang lalaking sundalo. Sinamaan ito ng tingin ni Marshall kaya tumahimik agad to. Elsie, naglalambing ng si Major. Pagbigyan mo na. Muling sabi ng babaeng volunteer. Hindi na nagmatigas si Elsie. Ayaw rin niyang mapahiya si Marshall, kaya hinayaan na lamang niya itong hawakan ang kaniyang kamay. Nakatulong din yon para mabawasan ang nararamdaman niyang lamig dala ng pagkabasa sa ilog. Isa pa, nakakakilig din pala ang may ka-holding hands. Sa paglipas ng mga araw, linggo, hanggang maging mga buwan, mas napansin ni Elsie ang unti-unting pagbabago ng pakikitungo ni Marshall sa kanya. Mas naging maingat at maalaga ito. Kapag wala siyang gawain bilang volunteer, sinisiguro nitong laging may grocery sa bahay upang hindi siya magutom. Isang umaga, naisipan ni Elsie na panoorin ang pang-umagang exercise ng mga sundalo habang nagkakape siya. Tulad noong una, nagkumpulan pa rin ang mga kababaihan sa gilid ng kalsada. Nakihanay siya sa mga ito hanggang matanaw niya ang grupo. Napangiti na lang siya nang makita sa unahan si Marshall. Ang pawis na dumadaloy sa noo nito
ay lalo lamang nagbigay diin sa matikas nitong anyo. Ang lakas talaga ng dating ni Major. Bulong niya sabay higop ng kape. Ngunit natigilan si Elsie nang mapunta sa kanya ang tingin ni Marshall. Ngumiti ito at binilisan ng pagtakbo para lapitan siya. Good morning, Elsie. Malambing na bati nito, sabay lagay ng isang pulang gumamela sa punong tenga niya. Kumindot pa ito saka muling bumalik sa formation ng mga sundalo para ipagpatuloy ang ehersisyo. My gosh, girl! Nasa priority lane ka pa talaga? Nakangiting biro ng isang babae hanggang tuksohin na siya ng mga ito. Sa nakikita niya, walang negatibong ekspresyon ng mga babae sa ginawa ni Marshall sa kanya. Bilang kapwa babae, masaya ang mga ito para sa kanya. Hindi lang isang beses nangyari ang pagbibigay ng bulaklak sa kanya ni Marshall. Nasundan pa yon ng nasundan hanggang isang gabi, nagulat na lang siya nang bumisita ito sa kanya, dala ang isang pumpon ng pulang gumamela. Nanibago siya sa suot nitong plansyadong puting polo na maayos na nakapasok sa itim na pantalon. May simpleng relo sa pulsuhan at bahagyang inayos ang buhok. Hindi siya sanay makita si Marshall na ganito kaayos, maliban sa uniforme nito. Pero hindi nabawasan ang tikas nito. Ngunit napansin naman niyang parang nahihiya ito at unang beses niya yung nakita sa binata. Magandang gabi, Elsie. Para sa'yo. Tinanggap niya ang ibinigay nitong bulaklak. Salamat. Ang ganda naman ito, Major. Paano mo nalaman na paborito ko ang pulang gumamela? Sinabi ni Tatang Basil. Napangiti na lamang si Elsie saka pinapasok si Marshall. Pinaghanda niya ito ng tsaa saka tinanong ang sadya nito. Napadalaw ka, Major. May panibagong programa ba ang militar at kailangan ng volunteer? Available ako 24 oras. Nakangiting sabi niya. Marshall na lang ang itawag mo sa akin, Elsie. At hindi yun ang sadya ko. Sandaling kumunot ang noo niya. Ano pa lang sadya mo, Marshall? Napangiti ang binata nang sambitin niya ang pangalan nito. Hinawakan nito ang kamay niya habang nakatitig sa mga mata niya. Maniligo sana ako. Namilog ang mga mata niya. Seryoso ka? Maniligaw ka sa akin? Oo, wala namang masama. Binata ako at dalaga ka naman. Hindi rin nalalayo ang edad nating dalawa. 25 ka at 30 naman ako. Kung tayo ang magkakatuluyan, wala naman ako nakikitang magiging hadlang. At saka, boto rin si Daddy sa'yo. Nagpaalam na rin ako kay Tatang Basil at pumayag siyang ligawan kita. Marshall, madami namang babae rito. Bakit ako? Dahil ikaw ang nagustuhan ko, Elsie. Simula nang makita kita sa Mahalimbo, nakuha mo ng atensyon ko. Napahanga mo ako sa taglay mong tapang at kabaitan. Akala ko'y simpleng paghanga lamang yun at mawawala rin kalaunan. Pero mas lalo ako nahulog sa'yo habang nakakasama kita araw-araw. Hindi kita pinipilit na magustuhan ako, pero bigyan mo lang ako ng pagkakataong ipakita na mahal kita. Ngumiti si Elsie. Nararamdaman niya ang mabuting intensyon mula kay Marshall. Wala namang masama kung magkakagustuhan silang dalawa. Maswerte siya na sa kanya nito inukol ang pagmamahal na yon. Sige, pumapayag na akong ligawan mo. Tila nakahinga naman ng maluwag si Marshall sa sagot niya. Salamat, Elsie. Naging gawain na ni Marshall ang pagbibigay ng pulang gumamela kay Elsie tuwing umaga at gabi. Sa umaga, isang bulaklak lamang ang dala nito na marahang inilalagay sa gilid ng tenga ng dalaga, kasabay ng pagbati ng magandang umaga. Sa gabi naman, isang pumpon ng gumamela ang baon nito sa panliligaw, na kinabukasan ay itinatanim ni Elsie ang tangkay sa bakuran ng bahay nito. Tumagal ng 2 buwan ang panliligaw ni Marshall. Walang mintis ito sa mga araw na yon, kahit abala ito sa trabaho bilang sundalo. Isang gabi ng pagbisita nito, nagdesisyon na si Elsie na sagutin ang binata. Marshall, hinawakan niya ang kamay nito habang nakaupo sila sa veranda ng bahay. Itigil mo na ang panliligaw mo. Bumalatay ang lungkot sa mukha ng binata saka malungkot itong umiti. Naiintindihan ko, Elsie. Salamat sa mga araw na binigay mo sa akin para patunayan na mahal kita. Siguro, hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Tumigil ka na sa panliligaw kasi sinasagot na kita. Nakangiti niyang sabi. Sandaling nagulat si Marshall, pero agad ding umiti ng makabawi. Niyakap siya nito saka madaling hinalikan sa pisngi. Thank you, Elsie.
I love you so much. I love you too, Marshall. Marahan itong dumistansya at sa unang pagkakataon, hinalikan siya nito sa mga labi. Mabilis na lumipas sa mga araw at 5 buwan na silang magkasintahan. Unti-unting nararamdaman ni na Elsie at Marshall na tila wala ng katapusan ang kanilang pagmamahalan. Ngunit kaakibat pala ng kasiyahan ng isang pagsubok na nasusubok sa tibay ng kanilang pagsasama bilang magkasintahan. Isang gabi, kasalukuyan silang nakaupo sa sala ng bahay. Kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata ni Marshall. Kanina pa niya yun napapansin, habang naghahapunan sila. Dumikit siya rito at niyakap ito sa bewang. Bakit nalungkot ka? Anong problema, Marshall? Malambing niyang tanong. Elsie, may dumating na utos mula sa headquarters. Ililipat ako sa Basilan para sa bagong assignment. Maikling pangungusap lamang yon, pero matindi ang epekto kay Elsie. Alam niyang hindi yun maiiwasan dahil sundalo si Marshall, pero hindi niya rin maiiwasan ng lungkot. Nasanay siyang palagi silang magkasama, at ngayon nang sila magkakalayo sa isa't isa. Bakit malungkot ka? May cellphone naman, pwede nating tawagan ng isa't isa. Huwag ka nang malungkot, baka malungkot din ako. Saad niya para mabawasan ang lungkot nito. Hinawakan nito ang kanyang muka, saka magaang hinalikan sa labi. Mamimiss kita, sweetie. Ako rin naman, mamimiss kita. Alam ko namang mababawasan ang pagkamiss natin sa isa't isa kung hindi mapuputol ang komunikasyon nating dalawa. Hihintayin ko palagi ang tawag mo. Basta palagi mong babaunin ang pagmamahal ko. I love you, Major. I love you too. Ngumiti si Marshall, saka siya muling hinalikan. Ang magaang halik nito ay unti-unting lumalim, hanggang mamalayan na lamang nila na kapwa na sila nadadarang sa init. Nagpaubaya si Elsie dahil mahal niya si Marshall, at alam niyang ganoon din to sa kanya. Hinayaan nilang maramdaman ng isa't isa ang pagmamahal na yon sa isang mainit na gabi. Dumating ang araw ng pag-alis ni Marshall. Ipinakita ni Elsie na hindi siya nalulungkot. Nagawa pa niyang umiti at ihatid ito ng walang luha. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi na niya mapigilang umiyak. Nababawasan naman ang lungkot niya tuwing tumatawag ito. Noong una, araw-araw pa siya nitong kinukumusta. Hanggang sa unti-unti ring dumalang ang mga tawag. Pinanghawakan na lamang ni Elsie ang isiping abala ito sa trabaho. Sundalo si Marshall at alam niyang hindi nito kontrolado ang oras. Ngunit ang isang araw ay naging isang linggo. Ang isang linggo ay naging isang buwan. Tatang Basil, hindi pa rin tumatawag si Marshall. Hindi ko na rin siya makontak. Nag-aalalang sumbong niya sa tiyuhin nang bumisita ito sa kanya. Siguro, nasa parte siya ng Basilan na mahina ang signal. Tatawag din yun sa'yo. Huwag ka na lang masyadong mag-isip. Isipin mo yung nasa loob ng tiyan mo. Napangiti na lang si Elsie saka hinapulos ang kanyang tiyan. Isa ito sa dahilan kaya hinihintay niyang tumawag si Marshall. Ibabalita niya rito na nagbunga ang minsang may nangyari sa kanilang dalawa. Alang-alang sa magiging anak namin, hindi ako masyadong magpapaka-stress, tatang. Tama yan. Halos 2 buwang walang paramdam si Marshall, pero umasa pa rin si Elsie sa tawag nito. Isang umaga habang nagwawali si Elsie, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa hindi pamilyar na numero. Isang larawan ang kalakip niyon at halos gumuho ang mundo niya sa nakita. Nasa larawan si Marshall, walang pang itaas na damit at natutulog habang nakayakap dito ang babaeng nakatapis ng kumot. Kalakip ng larawan ang mensaheng niloloko lamang siya ng lalaki at ang dahilan ng paglipat nito sa Basilan ay hindi assignment, kundi ibang babae. Hindi to magagawa ni Marshall sa akin. Mahal niya ako at magkakaanak na kami. Tumanggi siyang paniwalaan ang nakita, kaya tinawagan niya ang numero. Pamilyar na bagong gising na boses ang sumagot sa kanya sa kabilang linya. Hello? Tugon ng lalaki. Kumabog ang dibdib ni Elsie. Sigurado siyang si Marshall ang nasa kabilang linya. Baby, handa ng breakfast. Singit ng boses ng isang babae. I'll be there in a moment. Parang pinunit ang puso ni Elsie sa tugon ni Marshall. May kasama talaga itong babae sa Basilan. Sino ba yung kausap mo? Mas malapit na ang boses ng babae ngayon. Hindi ko kilala. Hindi naman nagsasalita. Nagtaka si Elsie.
Bakit hindi nito makikilala ang number niya? Baka prank call lang yan. Hayaan mo na. Huwag mong paghintayin ng breakfast. Niluto ko pa naman ang paborito mong omelette. Halika na. Kumain na tayo at bumalik na lang sa kama after breakfast. Marshall, naputol lang sasabihin niya ng busy tone mula sa kabilang linya. Natulala na lang si Elsie pagkatapos ng tawag. Masakit malaman at mahirap tanggapin na niloloko lamang pala siya nito. Kaya tanging pagluha na lang ang nagawa niya. Elsie, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Tatang Basil. Nagkataon na dumalaw ulit ito sa kanya. Tatang, niloloko ako ni Marshall. May iba siyang babae sa basilan. Dinig na dinig ko na magkasama sila. Ang sweet nila mag-usap tapos pinagluto pa siya ng breakfast. Kaya pala hindi na niya ako tinatawagan. May iba na pala siyang mahal. Hindi niya kilala ang numero ko. Niyakap siya ng matanda saka marahang hinaplos ang buhok niya. Tumahan ka na, Elsie. Baka makasama sa bata ang pag-iyak mo. Anong gagawin ko ngayon, Tatang? Paano ko bubuhayin ang anak ko? May awa ang Diyos. Huwag kang susuko agad. Malalampasan mo rin to. Sinikap magpakatatag ni Elsie para sa magiging anak niya kahit nilalamon siya ng sobrang kalungkutan. Hindi naman siya iniwan ni Tatang Basil at sinamahan siya nito sa kanyang laban. Makailang araw pagkatapos niyang malaman ang panluloko ni Marshall, may dalawang middle-aged na lalaki ang dumating sa bahay niya. Isang foreigner at isang Pinoy. Pinapasok ni Tatang Basil ang mga ito at pinaupo sa veranda. Ano po ang kailangan niyo? Tanong ni Tatang Basil. Nanatili naman sa loob ng bahay si Elsie at wala siyang lakas para kausapin ng mga ito. Naririnig naman niya mula sa loob ang pinag-uusapan sa labas. Magandang araw po. Ako po pala si Attorney Jesus Crisostomo at ito si Mr. Johan Lindgren, ang kanang kamay ni Madam Crisanta Bergman. Dito po ba nakatira si Elsie Villanueva? Oo, Ginoo. Pero pasensya na kung hindi ako pamilyar sa mga binanggit mo pangalan. Ano po pala ang kailangan niyo sa pamangkin kong si Elsie? Narito po kami para sabihing matagal na siyang pinapahanap ng lola niya. Gusto ng matanda na makasama ang apo niya. Paano niyo nasabi na si Elsie ang taong hinahanap niyo? Nakausap na po namin ng nanay niya. Nakumpirma namin kay Ginang Tonya na si Lady Elsie ang anak ni Mr. Coger Bergman. Nakakalungkot lang na pinalaya siya ng sarili niyang pamilya dahil sa nangyari noon. Makakaasa naman po kayo na hindi masamang tao si Madam Bergman. Nang malaman niya ang ginawa ng isa niyang anak habang nagbabakasyon dito sa Pilipinas, pinahanap niya agad ang babaeng naging biktima nito. Nahirapan kami dahil pumanaw rin si Mr. Coger sa kulungan. Pero hindi kami sumuko. Ngayon natagpuan na rin namin ang hinahanap namin. Pasensya na kung hindi ko agad papaniwalaan ang sinabi mo, attorney. Hindi ko rin kilala sa pangalan ng tunay na ama ni Elsie. Pero kilala ko siya sa muka. May dala ka bang larawan ng taong yun? Meron po, Tatang. Ito po. Ibinigay nito ang isang larawan kay Tatang Basil. Sandaling natigilan ang matanda at napalingon sa kinauupuan ni Elsie. Elsie, ito nga ang totoo mong ama at pinapahanap ka raw ng lola mo. Walang buhay siyang tumingin sa dalawang lalaki. Ngumiti ka agad ang foreigner sa kanya. You look like your father, Lady Elsie. Saad nito. Ngumiti rin ang abogado bago nagsalita. Lady Elsie, kung ngayong mamarapatin, ayusin ko na ang mga papeles mo patungong Sweden. Hinihintay ka roon ng lola mo. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Elsie dala na rin ang nararamdaman niyang sakit sa pagtataksil ni Marshall. Kaagad siyang pumayag sa abogado kahit may posibilidad na niloloko siya nito. Sige, sasama po ako basta kasama si Tatang Basil. Hindi ako aalis kung may iwan siya rito. Walang problema, Lady Elsie. Makakaasa ka sa mabilis naming pagkilos. Tugon ni Attorney Crisostomo. Kung maaari sana, ayoko may makaalam kung saan ako pupunta. Masusunod po, Lady Elsie. Hindi yan malabong mangyari sa lawak ng koneksyon ng pamilya mo. Gagamitin ko rin ang totoo mong apelido para itago ang pag-alis mo ng bansa. Hindi rin nagtagal ang dalawa sa bahay ni Elsie at nagpaalam na ang mga ito. Nangakong babalik ang abogado kapag naayos na ang papeles nila ni Tatang Basil. Isang linggo lang ang lumipas, bumalik si Attorney Crisostomo para isama sila ni Tatang Basil.
Sa parehong araw, nilisan ni Elsie ang bahay ni Marshall. Iniwan niya lahat ng gamit doon na galing sa lalaki, maging ang kanyang cellphone. Sa huling pagkakataon, pinagmasdan niya ang bahay na napapalibutan ng pulang gumamela. Goodbye, Marshall. Kasabay niyon ay ang pagsara niya ng pintuan ng sasakyan na tila nagsasara din sa kabanata ng buhay na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Sa kabilang dako, paulit-ulit na tinatawagan ni Marshall si Elsie nang magkaroon ng magandang signal ang cellphone niya. Pero hindi ito sumasagot. Naisipan niyang tawagan ang isa niyang kasama sa kampo at napag-alaman niyang wala na si Elsie sa bahay niya. No, hindi ako iiwan ni Elsie. Walang dahilan para gawin niya yun. Naging balisa si Marshall simula nang malamang umalis si Elsie. Hindi siya mapakali sa isiping baka mapahamak ito. Wala itong ibang mapupuntahan maliban sa bahay niya. Bro, palagi kong napapansin na hindi ka mapakali. Minsan natutulala ka at parang lumilipad ang isip mo. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Felix, ang pinsan niya at isa ring major na na-assign sa Basilan. Dumating na ba si General Julian? Sa halip ay tanong niya at tukoy sa isa pa nilang pinsan na general. Sa pagkakaalam ko, nasa quarter na siya. Bibisita lang siya rito, taalis na rin. Oh, saan ka pupunta? Nagtataka nitong tanong nang tumayo agad siya. Pupuntahan ko siya. Magpapaalam lang ako. Kailangan ko umuwi sa Quezon Province. Imposible yan, Marshall. Nasa gitna pa tayo ng misyon. Hindi pwedeng basta na lang tayo umalis kung magulo pa rin dito. Kahit may posibilidad ang sinabi ni Felix, sumugal pa rin si Marshall. Nagtungo siya sa quarter ng general at nang wala na itong kausap, saka siya pumasok. General, bati niya sabay saludo bilang paggalang sa nakakataas na opisyal. Anong kailangan mo, Major? Formal at seryosong tanong ni Julian. Gusto ko sanang magpaalam kahit isang araw lang. May emergency lang ako sa Quezon Province. Sapat mong dahilan ng emergency na yan para iwan ang kasalukuyang misyon mo, Major? Yes, General. Walang atubili niyang tugon. Mahalaga ang trabaho niya, pero mas mahalaga si Elsie. Hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay kung mawawala ito sa kanya. Payagan mo na siya, General. Saad ng bagong dating na lalaki. Lumingon si Marshall. Nakita niya si Lucas, isang kapitan at kapatid ni Julian. Gusto lang tiyakin ni Major kung iniwan na ba siya ng babae niya o baka naniwala na yun sa AI image na pinadala ko at voice manipulation na narinig niya. Nakangisi nitong sabi. Anong ginawa mo, Lucas? Gigil na tanong ni Marshall. Hindi niya kasundo ang pinsan niyang ito. Maliban sa 4-star general ang daddy nito at panganay na kapatid ng daddy niya, may ugali rin si Lucas na nagsisimula ng gulo. Ano pa nga ba? E di sinira ang relasyon mo. Mabilis na lumapit si Marshall kay Lucas. Hinaklit niya ang kwelyo nito. Pero napatigil din siya sa gagawin nang magsalita si Julian. Don't do anything reckless here, Major. Babala ng general. Marahas niyang binitiwan si Lucas saka humarap kay Julian. General, wala siyang karapatang sirain ang relasyon ko. Wala akong ginagawa sa kanya para gawin niya sa akin to. Wala kang ginagawa, pero ang kakambal mo meron. Kumukulo ang dugo ko sa inyong dalawa. Tugon ni Lucas. Muli niya itong binalingan. Hindi ko kasalanan ang kasalanan ni Marco, Lucas. Kung ano man ang nagawa niya sa'yo, siya ang harapin mo, wag ako. Matigas niyang sabi. One day. Napatingin ulit si Marshall kay Julian. Papayagan kitang umalis ng isang araw bilang kabayaran sa anumang ginawa ni Lucas, Major. Pero kung hindi ka babalik pagkatapos ng itinakdang oras, mapipilitan ako magsagawa ng disciplinary action laban sa'yo dahil sa hindi mo pagsunod sa utos ng nakatataas na opisyal. Salamat, General. At ikaw naman, Kapitan. Lumipat ang tingin ni Julian kay Lucas. Ang kawalan mo ng respeto sa nakatataas na opisyal at ang iyong hindi nararapat na asal bilang isang opisyal ay hindi ko palalampasin. Asahan mo haharap ka rin sa disciplinary proceedings. You're both dismissed. Magkasabay silang lumabas ni Lucas. Nang makalabas sila ng quarter ni Julian, hinaklit ni Marshall ang kwelyo nito sabay suntok sa panga. Umiling lang si Lucas na nakangisi pa rin. Ang hina mo palang sumuntok, Major. Hindi mo lang ako nasaktan. Pang-aasar nito sa kanya. Hindi lang yan ang matatanggap mo kapag may nangyaring masama kay Elsie. Pagbabanta niya bago ito talikuran. Walang sinayang na oras si Marshall. Kaagad siyang nagbiyahe pabalik ng Quezon Province.
pero nanlumo siya nang sumalubong sa kanya ang tahimik na bahay. Nasa loob pa rin ang mga gamit ni Elsie maging ang cellphone nito. Sweetie, where are you? Hinanap niya ito sa buong bahay at maging sa mga kapitbahay ay nagtanong siya kung nakita si Elsie. Pero wala siyang nakuhang matinong sagot. Pinuntahan niya rin ang bahay ni Tatang Basil, pero wala roon ang matanda. Maging ang pamilya ni Elsie ay pinuntahan din niya. Pero nakalipat na raw ng bahay ang mga ito at siguradong hindi kasama si Elsie sa pag-alis ng pamilya. Elsie, nasan ka ba? Bakit mo ako iniwan? Hindi naging sapat ang isang araw para hanapin si Elsie. Napag-alaman niyang may sumundo ritong sasakyan at sinikap niyang sundan ang tinahak niyon. Pero bigo siya. Ilang linggo ang ginugol niya sa paghahanap bago tuluyang bumalik sa Basilan. Ang pagsuway niya sa utos ng nakatataas na opisyal ay nagresulta sa isang formal reprimand at 3 buwang suspensyon mula sa kanyang tungkulin bilang Battalion Executive Officer. Palagi rin silang nagkakainitan ni Lucas, kaya inilipat na lamang ito ng ibang assignment. Simula ng araw na yon, nagkaroon ng kulang sa puso ni Marshall. Tila may bahagi ng sarili niya ang nawala at maibabalik lamang yon kung babalik si Elsie sa buhay niya. 2 taon ang mabilis na lumipas. Nanatili pa rin sa Basilan si Marshall. Kasalukuyan silang may feeding program sa isang barangay, katuwang ang LGU kasama ang ilang volunteers. Sa ganitong pagkakataon, palaging pumapasok sa isip niya si Elsie. Pero hindi na niya alam kung nasaan ang kasintahan. Nag-hire na siya ng investigador pero hindi pa rin ito natatagpuan kahit 2 taon na ang lumipas. Major, darating na po yung isang charity organization mula sa ibang bansa. Saad ng isang sundalong kasama niya. Tumango lang si Marshall saka sinalubong ang paparating na SUV. Kasunod ang ilang truck na may pangalan ng charity. Tumigil yun sa gilid niya at parang sandali ring huminto ang paghinga niya nang makitang lumabas ang sakay niyon. Elsie? Sasalubungin sana niya ng yakap ang bumabang babae, pero napahinto siya. Tulad ni Elsie, maliit din ang mukha nito at may pinuring mga katangian. Parehong may maputing balat at malumanay na anyo ang dalawa. Pero hindi nagtataglay ng tapang ang mga mata nito na madalas niyang makita kay Elsie. Maganda ang ngiti nito, pero walang bahid ng kapilyahan na palaging ipinapakita ni Elsie. Maganda ang babaeng nasa harap niya, pero ibang-iba ang dating ni Elsie na para sa kanya ay mahirap pantayan ng kahit sinong babae na nakakasalamuha niya. Major Santillanes? Nakangiting tanong ng babae. Yes. Tipid niyang tugon. Hello, I'm Cheska Madrid, founder of Everlasting Foundation. It's a pleasure to meet you. Inilahad nito ang kamay na tinanggap naman niya. Nice to meet you too, Miss Madrid. We'll escort you to the community area and assist you throughout your visit. Thank you. By the way, Cheska na lang itawag mo sa akin. Masyadong formal kapag last name basis tayo. Okay lang ba kung tawagin din kitang Marshall? Yeah, it's fine. Nang magsimula ang feeding program, nakaalalay si Marshall kay Cheska. Magaan kasama ang babae kaya hindi siya nailang dito. Sa unang araw pa lang nilang magkasama, naging komportable na siya rito at nagpalitan na rin sila ng numero. Marshall, napansin kong close na agad kayo ni Miss Madrid. Siguro panahon na para mag-move on ka. 2 taon na rin, oh. Kung babalik si Elsie, matagal na niyang ginawa. Pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Payo ni Felix pagkabalik nila sa kampo. Susubukan kong kalimutan siya, Felix. Tugon niya, kahit wala rin siyang kasiguraduhan kung magagawa niya yon. Hindi binaliwala ni Marshall ang payo ni Felix. Sinubukan niyang kumawala sa lungkot dulot ng pag-alis ni Elsie at nakatulong ang presensya ni Cheska. 1 buwan itong nanatili sa Basilan at sa mga panahong yun, naging magkaibigan sila. Marshall, I'm going back to Manila tomorrow. Call me when you get a vacation. Let's go out sometime. Saad ni Cheska bago sila tuluyang magpaalam. Sure I will. Take care, Cheska. Marahan itong yumakap sa kanya at ganoon din ang ginawa niya sa dalaga. Ngunit wala pa siyang nararamdamang espesyal para dito. Kaibigan lamang ang tingin niya kay Cheska. Nang makaalis ang grupo ni Cheska, normal lang ang pakiramdam ni Marshall. Hindi siya nakaramdam ng lungkot o pangungulila sa presensya nito, hindi tulad noong umalis si Elsie. Napabuntong hininga na lamang siya.
Ang lalim nun ah. Puna ni Felix. Namimiss mo na ba si Miss Madrid? Tanong nito na tumabi sa kanya. No. Naging daan lang pala to para malaman ko kung gaano ko kamahal si Elsie. Hindi ko na yata siya makakalimutan, Felix. Saad niya habang dinidiligan ang pulang gumamela na itinanim niya sa kampo. Sa tuwing tumitingin siya sa bulaklak na yon, si Elsie ang naaalala niya. Siguro kailangan mo ng bakasyon. Subukan mong mag-leave at mag-enjoy. Tumingin ka sa ibang babae para makalimutan mo si Elsie. Ako na naaawa sa'yo. Parang hindi ka na makakaahon sa kalungkutan dahil sa pag-alis niya. Para ka nang robot. Trabaho lang ng trabaho pero hindi masaya. Sige na, mag-leave ka na muna. Sige, susubukan ko. Nagpa siyang mag-leave si Marshall at nang maaprubahan, umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa Maynila. Kaagad naman niyan tinawagan si Cheska at sinabing may 15 days siyang bakasyon. Really? You're a blessing in disguise, Marshall. Mabuti narito ka. Masaya nitong sabi mula sa kabilang linya, o mas tamang sabihin na parang nakakita ito ng pag-asa. Why? May problema ka ba? Umuwi kasi si Lola at gusto niya ako makita, pero gusto niyang may kasama akong boyfriend. Saan naman ako kukuha ng boyfriend? Nasa charity lang ang buong buhay ko. Kung wala raw akong boyfriend, isasama niya ako pabalik ng Sweden. Dahil wala naman daw dahilan para manatili pa ako rito. Marshall, please help me. Napamahal na ako sa Pilipinas. Ayokong umuwi roon. Anong tulong ang gusto mong gawin ko? Kung hindi nakakaabala sa'yo, magpanggap ka lang na boyfriend ka sa harapan ni Lola. Kahit sa loob lang ng 15 days. Tamang-tama yun sa bakasyon mo kasi aalis na rin sila pagkalipas ng 15 araw. Sandaling natahimik si Marshall. Wala rin naman siyang gagawin sa loob ng bakasyon niya, kaya pumayag na rin siya. Okay, I'm in. Thank you, Marshall. Bukas na bukas din ipapakilala kita kay Lola. Ako na lang ang bahalang magdahilan pagkatapos ng 15 days. See you tomorrow. Alright, see you. Matapos ang tawag, nakatingin lamang si Marshall sa kanyang cellphone saka napabuntong hininga. Bakit parang hindi ako mapakali? Nagtataka niyang tanong sa sarili. Kung ano man ang kanyang nararamdaman, binaliwala na lang niya yon. Kinabukasan, nakita sina Marshall at Cheska. Suot ni Marshall ang simpleng gray long sleeve polo na nakatupi hanggang siko, na bahagyang humahapit sa katawan niya. Puting pantalon at leather loafers na nagbibigay ng formal ngunit casual na dating dito. Ang pogi naman ng fake boyfriend ko, tiyak na magugustuhan ka ni Lola. Mukhang mahihirapan ako mga tuwiran sa kanya pagkatapos ng 15 days. Biro ni Cheska. Nakasuot naman ito ng eleganteng blouse at itim na slacks. Ngumiti lang si Marshall at halata ang kaba sa mukha niya na napansin ng dalaga. Marshall, fake lang to. Huwag kang kabahan. Tumatawang sabi ni Cheska. Hindi ako magaling umarte. Pagdadahilan niya kahit hindi niya rin alam kung bakit kinakabahan siya. Naging natural ka lang at go with the flow. Ako nang bahala sa iba pang mga bagay. Okay, Cheska. Habang nasa biyahe, pinag-usapan nila kung ano ang kailangang sabihin kapag nagtanong ang abuela ni Cheska tungkol sa kanilang relasyon. Nabuo na nila ang kwento bago makarating sa bahay ng mga ito sa Taguig. Good luck sa atin, Marshall. Sabi ni Cheska saka ikinawit ang kamay sa braso niya. Pumasok na tayo. Nasa bakuran pa lamang sila nang matanaw nila ang isang matandang babae sa gazebo. Lumapit sila rito. Kaagad humalik si Cheska sa pisngi nito, saka siya ipinakilala. Grandma, this is Marshall Santillanes, my boyfriend. Marshall, this is my grandma Crisanta. Pleasure to meet you, madam. Bati ni Marshall saka marahang hinawakan ang kamay ng matanda at hinalikan ang likod ng palad nito. You are Cheska's boyfriend? Gulat na tanong nito. Ngumiti si Marshall saka marahang hinawakan sa baywang si Cheska. Yumakap naman ito sa kanya saka humilig sa dibdib niya. Yes, ma'am. Tugon niya kasunod ng kung anong nabasag mula sa likuran niya. Paglingon ni Marshall, natuod siya sa kinatatayuan at parang kinakapos siya ng paghinga sa lakas ng tibok ng puso niya. Isang babaeng may suot na simpleng bestidang puti ang nakatayo roon na may gulat na ekspresyon habang nakatingin sa kanya. Elsie? Gusto niya itong lapitan at yakapin para punan ang pangungulila sa puso niya. Ngunit paano niya gagawin yon kung nangako siya ng tulong sa isang kaibigan?
Samantala, matapos ang ilang taong pananatili sa Sweden, bumalik sa Pilipinas si Elsie kasama ang kanyang lola. Naging maganda ang buhay niya roon kasama ang pamilya ng kanyang ama at si Tatang Basil. Umuwi lang sila sa Pilipinas dahil gustong makita ng matanda ang pinsan niyang naninirahan sa Pilipinas. Ngunit mapaglaro ang tadhana at kaagad na cruise ang landas nila ni Marshall. Ikinagulat niya nang ipakilala itong boyfriend ni Cheska, kaya nabitiwan niya ang baso ng tubig na kinuha niya para sa kanyang abuela. "I'm sorry, it slipped out of my hands." Nakangiti niyang sabi para itago ang kirot sa puso niya. Ilang taon na pero hindi pa rin niya nakakalimutan si Marshall. Masakit isipin na masaya ito ngayon, habang siya'y hindi pa rin humihilom ang sakit na inungkit nito sa puso niya. At nadagdagan pa yun ngayon. Hindi niya inaasahan na matapos siyang nitong lokohin, si Cheska naman ang karelasyon nito ngayon. "Are you okay, Elsie?" Tanong ng matanda. Dalawang kahulugan ang tanong na iyon para sa kanya. Una, kung hindi ba siya nasugatan ng nabasag na baso. At pangalawa, kung kakayanin ba niyang harapin ang sakit ng muli nilang pagkikita ni Marshall. Alam ng kanyang lola ang buong kwento tungkol sa kanilang dalawa, pero walang ideya si Cheska sa nakaraan nila. "Yes, Grandma. Don't worry about me. I'm fine." Yumuko si Elsie para damputin ang nabasag na baso. Ngunit dahil nanginginig ang kamay niya, nasugatan siya. "Ouch!" Mahinang daing niya. Nagulat siya nang mabilis na nakalapit si Marshall sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya saka idinampi ang puting panyo sa daliri niya. Umangat ang tingin niya rito at sandali silang nagkatitigan. Pigil niya ang kanyang paghinga sa liit ng kanilang distansya. Para siyang nakikipaghabulan sa bilis ng tibok ng puso niya nang makasalubong ang tingin ng parehong mga mata 2 taon na ang nakararaan. Ang parehong tingin ng Marshall na minahal niya. Madami siyang gustong itanong dito, pero kahit isa, walang lumabas sa bibig niya. "Elsie!" Tawag ni Cheska dahilan para maputol ang titigan nila ni Marshall. Nakalimutan niyang kasintahan pala ito ng pinsan niya, kaya bahagya siyang dumistansya at tumingin sa babae. Lumapit ito saka humawak sa braso ni Marshall. Ilang beses pa lamang silang nakikita ni Cheska, simula nang mahanap siya ng kanyang lola. Pero masasabi niyang napakabait nito. "Pasensya na kung hinawakan ka ng walang paalam nitong boyfriend ko. Sundalo kasi siya at normal reaction niya ang tumulong kapag may nasugatan." "Okay lang, Cheska. Salamat." Sinikap niya maging matatag ang kanyang boses. "Bilang formality, ipapakilala ko kayong dalawa sa isa't isa. Elsie, meet my boyfriend, Marshall. Baby, this is my cousin, Elsie. She's the daughter of my father's late younger brother." Pilit nang umiti si Elsie para ipakitang hindi na siya apektado sa presensya ni Marshall. Ngunit halos tumiklop ang mga tuhod niya sa uri ng tingin nito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nangungulila ito sa kanya, gayong may nobya na ito. At hindi rin niya maintindihan ang sarili niya. Niloko na siya nito noon, pero mahal pa rin niya ang lalaki hanggang ngayon. "Hello, I'm Elsie. Nice to meet you, Marshall." Inilahad niya ang kamay sa binata. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Kung hindi pa ito marahang siniko ni Cheska, hindi pa nito tatanggapin ang pakikipagkamay niya. "Nice to meet you too, Elsie." Marahan itong pinisil ang kamay niya. Kaagad siyang humiwalay sa takot na maramdaman nito ang panginginig niya. Alam niya sa kanyang sarili kung gaano niya kamahal si Marshall, pero kailangan niyang lumayo para protektahan ang kanyang sarili sa labis na sakit, na nagsisimula na naman niyang maramdaman habang nakikita ang dalawa. "Grandma, let's go inside. The lunch is ready." Baling na lamang ni Elsie sa matanda. "Alright." Saad nito saka tumingin kay Cheska. "Come with us, Cheska. I'd like to get to know your boyfriend better." "Sure, Grandma." Sama-sama silang pumasok sa loob ng bahay. Tinutulak ni Elsie ang wheelchair ng matanda, habang sina Cheska at Marshall ay magkaabrisyete sa hulihan niya. "Elsie, nasan ba na si Doc Joaquin? Bakit hindi mo kasama? Akala ko gusto niyang makarating ng Pilipinas." Bahagyang umiti si Elsie nang banggitin nito ang doktor na tumulong sa kanyang panganganak at naging kaibigan niya. "Mamaya pa sila darating." "Sila? Meaning kasama ang babies niyo?" Napahinto sa pagtulak ng wheelchair si Elsie, pero hinawakan ng lola niya ang kanyang kamay.
Para bang sinasabi ng hawak nito na okay lang ang lahat. Buong akala ni Cheska ay anak nila ni Joaquin ang kambal niya. Oo, kasama niya ang twins at si Tatang Basil. Nauna lang kami ni Lola dahil mas maagang nakuha naming flight kaysa sa kanila. Mahinang sagot niya. Great, makikita ko na rin sa wakas ang mga pamangkin ko. Ngumiti lang si Elsie saka muling itinulak ang wheelchair ng matanda. Sa hapagkainan, gustong-gusto nang umalis ni Elsie. Parang bibigay siya sa sakit habang nagtatanong ang lola niya tungkol sa relasyon ni Cheska at Marshall at sa kaswitan ng dalawa. Nalaman niyang 1 taon na ang relasyon ng mga ito at nagkakilala sa basilan. We're planning to get married soon, Grandma. Hopefully this year. Biglang sabi ni Cheska. Nabitiwan ni Elsie ang kubyertos. Lumingon ang mga ito sa kanya. Sorry, napagod lang ako sa biyahe. May jet lag pa yata ako. Paliwanag niya. Ngumiti siya saka ibinaba ang kanang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang dress na para bang doon siya kumukuha ng lakas. If you finished your meal, you can go and rest, Elsie. Saad ng matanda. Thank you, Grandma. Tumayo si Elsie saka nagpaalam din kina Cheska at Marshall. Excuse me, I think I'll go ahead and rest for a while. It's fine, Elsie. Magpahinga ka muna. Marami pa naman tayong oras para magkwentuhan. Dito kami magdi-dinner ni Marshall. Di ba, baby? Yeah. Tipid na tugon ni Marshall. Masyado na niyang kilala ang bawat ekspresyon ni Marshall at sa nakikita niya ngayon, mukhang galit to. Ngunit hindi lang niya alam kung ano ang dahilan. Dapat nga ay siyang magalit dito. Sige, magpapahinga muna ako. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Paalam niya. Sinikap maglakad ni Elsie palabas ng kusina na hindi natutumba. Sa totoo lang, hinang-hina ang mga tuhod niya kaya napahawak na lang siya sa dingding nang makarating sa dulo ng hagdan patungo sa silid niya. Paulit-ulit siyang bumuntong hininga para palakasin ang kanyang loob. Ngunit lahat yun ay naglaho nang maramdaman niya ang pamilyar na mga bisig na humila sa kanya patungo sa likod ng malaking halaman malapit sa sala. Marshall, bakit mo ko iniwan, Elsie? Dahil ba ayaw mo na sa akin at nakakita ka na ng iba? Galit nitong tanong. Kitang-kita niya ang bagsik sa mga mata nito at humihigpit din ang hawak nito sa kanya. Alam niyang galit si Marshall, pero bakit parang kasalanan pa niya ang lahat? Bitiwan mo ako, Marshall. Baka makita tayo ni Cheska. Mahinahon niyang sabi sa kabila ng nagre-revolusyong tibok ng puso niya. Sagutin mo ang tanong ko, Elsie. Bakit mo ko iniwan? Bakit umalis ka ng bahay na walang paalam? Alam mo bang sobra ako nag-alala sa'yo? Ilang taon kitang pinapahanap, pero malalaman ko na lang na may pamilya ka na. Minahal mo ba talaga ako noon o ginamit mo lang ako? Parang punyal na tumutusok sa puso niya ang mga sinabi ni Marshall. Kahit balikan pa nila ang mga nangyari noon, wala na rin yung silbi. Tapos na ang lahat ng yun, Marshall. Huwag na nating balikan. Masaya ka na at masaya na rin ako. Yun ang mas mahalaga. Pagak na natawa si Marshall saka siya marahas na pinakawalan. You're being unfair, Elsie. I loved you, but you made a fool of me. Pinagmukha mo kung tanga sa paghihintay sa'yo. Umaasa ako na pwede pa tayo, pero hindi na pala. Mas maganda na siguro na nagkita tayo ngayon. Nalaman ko na wala na akong pag-asa sa babaeng hinihintay ko ng ilang taon. Mabilis tumalikod si Marshall bago pa makapagtanong si Elsie. Naguguluhan siya sa sinabi nito. Kung naghihintay pa rin ito sa kanya sa mga nakalipas na taon, parang niloloko lang nito si Cheska. Higit sa lahat, ano ang dahilan kung bakit hinihintay pa siya nito? Marshall, wag mo sanang ipaparanas kay Cheska ang sakit na pinaranas mo sa akin noon. Bulong niya saka umakyat patungo sa kanyang silid. Sa halip na makapagpahinga, umiyak lang ng umiyak si Elsie. Naging sariwa na naman ang sakit sa dibdib niya dahil sa pagkikita nila ni Marshall. Bakit kailangan ko pang maramdaman ng lahat ng to? Bakit hindi pa ako makapag-move on? Ang sakit-sakit na. Humihikbi niyang sabi. Walang ideya si Elsie kung ilang minuto siya sa ganoong sitwasyon. Hanggang bumukas ang pinto ng silid niya. May mga yabag siyang narinig kasunod ng mayuming boses ng isang lalaki. Darling, you're crying again. Nang makilala kung sino ito, bumangon si Elsie at yumakap sa kaibigan niya. Maliban sa lola niya at kay Tatang Basil,
Isa pa ito sa nakakaalam ng tungkol sa kanila ni Marshall. Joaquin, Marshall is here, and he's with Cheska. I don't know why seeing him hurts me all over again. He cheated on me, but I still love him. Mabagal at marahan itong hinaplos ang likod niya habang yakap siya. Joaquin is gay and already married to a man in Sweden. They met for the first time when she went for a checkup, and he was the one who took care of her throughout her pregnancy. I think you need closure. Talk to him in private and close that chapter you're hoping to continue. Stop crying, darling. Your twins are waiting for you downstairs. Fix yourself and let's go to them. You're right. We need closure. Tumistansya si Elsie kay Joaquin saka tinuyo ng palad ang pisngi niya. Nang masiguradong maayos na siya, saka sila bumaba sa living area para puntahan ang mga bata. Ngunit napahinto siya sa nadatnan sa sala. Hawak ni Marshall sa magkabilang pisngi ang kambal na kapwa natutulog habang nakasandal ito sa eleganteng sofa. Naantig ang damdamin niya sa magandang tanawin na yon. Ganitong senaryo ang iniisip niya noon kapag nagkaanak sila ni Marshall. Hawak nito ang mga anak nila habang siya'y nagluluto. Isang masayang pamilya sana sila ngayon na imposible nang mangyari. Darling, I think he deserves to know about the twins. Bulong ni Joaquin. No, I don't want his relationship with Cheska to be ruined because we have children. I don't want my cousin to get hurt the way I was hurt before. Nagpatuloy sa paglapit si Elsie. Nilakasan niya ang kanyang loob para kunin ang kambal kay Marshall. I'm sorry, naabala ka patuloy. Dadalhin ko na sila sa kwarto. Wika niya rito. Malamlam ang mga matang tumingin si Marshall sa kanya. Parang bibigay na naman ang mga luha niya nang gawaran nito ng halik sa pisngi ang kambal at parang ayaw na nitong pakawalan ang mga bata. Pwede bang hayaan mo muna sila sa akin? Kahit ilang minuto lang? Nakikiusap nitong sabi, malayo sa galit nitong tono kanina. Baka kasi mangawit ang mga braso mo. Mabibigat pa naman ang dalawang yan. Hindi sila mabigat at hindi ako mangangawit. Pangako. Hindi ko ba hahanapin ni Cheska? Nasaan pala siya? Kasama niya si Lola kay Santa. May pag-uusapan daw sila tungkol sa business. Kaya ibinili niya muna sandali ang mga bata sa akin. Tumango lang si Elsie, saka napatingin kay Joaquin na nakatayo pa rin sa may paanan ng hagdan. Ngumiti ito sa kanya bago tuluyang umalis. Parang binibigyan na siya nito ng pagkakataong makausap si Marshall na silang dalawa lamang. Sige. Kapag nangalay ka, ibigay mo na lang sila sa akin. Umupo si Elsie sa single couch na may kalayuan kay Marshall. Nag-iipon siya ng lakas ng loob upang magsalita. Ngunit tila natutuyo ang kanyang lalamunan sa bawat pagtatangkang bumuka ang bibig niya. Nananatili lamang siyang tahimik habang paminsan-minsay palihim na tumitingin sa kinauupuan ng lalaki. Nahuhuli naman niya itong nakatitig sa kanya na para bang naroon pa rin ang pagmamahal nito para sa kanya. Ano mga pangalan nila, Elsie? Tanong ni Marshall nang hindi inaalis ang titig sa kanya. Elara at Marcel. Tugon niya sa mga pangalan ng kambal. Ilang taon na sila? 1-year-old na. Fraternal twins sila, tama? Oo. Habang unti-unti silang nag-uusap, parang bumabalik ang lakas ng loob ni Elsie na magsalita sa harapan ni Marshall. Kamukha mo si Alara. Saad ng lalaki. Salamat. May fraternal twin brother din ako, si Marco. May asawa na siya ngayon at kahawig ng anak niya si Marcel. Nagulat si Elsie at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naniniwala ang asawa niyang si Rika na baka sa akin naglihi si Marco dahil palagi kami nagkakasagot ang dalawa. Sandali itong tumigil saka matiim siyang pinagmasdan. Nagkataon lang ba nakamukha ko rin ng anak mong lalaki, Elsie? Pagpapatuloy ni Marshall. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Elsie. Bubuksan pa lamang niya ang kanyang bibig para magsalita pero naputol na yon nang marinig niya ang boses ni Cheska. Ang seryoso niyong dalawa? Anong pinag-uusapan niyo? Nakangiti nitong tanong, saka napansin na natutulog ang kambal sa bisig ni Marshall. Oh, ang mga pamangkin ko nakatulog na pala. Komportableng-komportable sa bisig ng Tito Marshall nila. Ang sarap naman kasi talagang matulog habang yakap ni Marshall. Kukunin ko lang sila, Cheska. Nakakahiya kasi sa boyfriend mo. Naging babysitter pa.
Lumapit si Elsie kay Marshall saka unang kinuha si Marcel. Napansin naman niyang patungo na rin sa sala si Joaquin kaya nakisuyo siya ritong kunin si Elara. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang galit sa mga mata ni Marshall habang nakatingin kay Joaquin. Maiwan na namin kayo. Paalam ni Elsie sa dalawa saka sila magkasamang umakyat ni Joaquin sa silid ng mga bata. Did you tell him the truth? O sisa ni Joaquin. Not yet. Maybe sooner or later I will. Nakakaunawa naman itong tumango at hindi na nag-usisa pa. Araw-araw palaging nasa bahay sina Cheska at Marshall. Minsan nagyayayapang mamasyal ang mga ito, pero hindi sumasama si Elsie. Ang katwiran niya ay masama ang kanyang pakiramdam. Palagi siyang gumagawa ng alibay para hindi makaharap si Marshall, at nagawa naman niya yun sa tuwing pumupunta ito sa bahay. Isang umaga niyaya siya ni Tatang Basil na bumisita sa Quezon Province, na pinagbigyan naman niya. Gusto rin niyang makita si Curio. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting oversized t-shirt, light blue high-waisted jeans, at puting sneakers. Pagdaan niya sa sala, nakita niya ang mga bagahe roon at si Cheska na bihis na bihis. Nanibago pa siya na wala roon si Marshall. Sa nakalipas na mga araw, hindi mapaghiwalay ang dalawa. Cheska, saan ka pupunta? Tanong niya sa pinsan. Going back to Sweden. Malungkot nitong tugon. Alam niya na ayaw nitong bumalik sa Sweden dahil sa pamilya nito. Pero wala itong ibang pagpipilian. May sakit ang daddy nito at si Cheska ang susunod na hahawak sa Bergman Group. Isang kilalang pamilya sa Sweden ang Bergman na may matagal nang pinapatakbong negosyo sa larangan ng real estate at investments. Meron silang ilang sangay sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Pero ang pangunahing opisina ng Bergman Group ay nananatili sa Stockholm, Sweden. Bakit hindi ka na lang sumabay sa amin pabalik ng Sweden? 5 araw na lang at matatapos na rin ang 15 days naming bakasyon. Urgent kasi ang pag-alis ko, kaya mauuna na ako sa inyo. Siya nga pala, Elsie. Lumapit ito at hinawakan ang kamay niya. Be happy. Ikaw rin, tugon niya. Dahil deserve naman itong maging masaya sa piling ni Marshall. Kahit kapalit noon ay kabiguan niya. Nang makapagpaalam kay Cheska, umalis na rin sina Elsie at Tatang Basil patungong Quezon Province. Iniwan niya muna kay Joaquin ang mga bata. Pabor naman dito na alagaan ng kambal. Bumili sila ng pasalubong para sa buong pamilya ni Curio. Kaya tuwang-tuwa ang mga ito nang makita sila ni Tatang Basil. Buong araw silang nanatili sa sitio Buntong Lupa at dapit hapon na sila umalis. Elsie, hindi mo pa bibisitahin ang inay mo? Tanong ni Tatang Basil nang sakay na sila sa sasakyan pa uwi. Hindi lingid sa kaalaman ni Elsie na may komunikasyon pa rin si Tatang Basil sa kapatid nito. Pero kahit isang beses, hindi siya naisipang kumustahin ang kanyang ina. Gusto niya po ba ako makita, Tatang? Hindi ito sumagot. Okay lang po, Tatang. Hindi naman po masama ang loob ko kahit ayaw nila ako makita. Maayos na po ang buhay ko ngayon kasama ang kambal at si Lola. Siguro mas mabuti na rin pong wala na kaming komunikasyon para tuluyan na nilang makalimutan ng ginawa noon ni Daddy. Maayos na rin naman po ang buhay nila ngayon dahil sa tulong na binigay ni Lola. Pero kung dumating ang panahon na kailangan nila ng tulong, handa pa rin po akong tumulong sa kanila. Napakabuti mong bata, Elsie. Naging ganito po ako dahil sa iyo, Tatang. Salamat sa pagpapalaki niyo sa akin para maging mabuting tao. Hindi man tayo magkadugo, tinuring mo pa rin akong tunay na pamangkin at anak. Siyempre naman, hindi naman basihan ng dugo para ituring na kapamilya ang isang tao. Ngumiti ang matanda, pero natigilan naman si Elsie nang makita ang isang pamilyar na bakuran na napapaligiran ng pulang gumamela. Sandali lang po, Mamang Driver. Itigil mo muna po ang sasakyan sa gilid. Bakit, Elsie? May dadaanan ka ba? Nagtatakang tanong ni Tatang Basil. Opo, Tatang. Sandali lang po ako. Sige, babalikan ka na lang namin mamaya. Dadalaw lang ako sa kaibigan ko sa kabilang barangay. Sige po. Bumaba si Elsie pagkahinto ng sasakyan. Ilang metro ang layo ng hinintuan niyon sa bahay na sadya niya. Kaya nilakad na lamang niya ang patungo roon. Pagdating sa bahay, huminto siya sa gilid ng bakod. Wala pa rin tong pinagbago simula nang umalis ako. Maliban na lang sa pagyabong ng mga gumamela sa bakuran. Bulong niya habang pinagmamasdan ang bahay ni Marshall sa tabi ng kampo.
Hindi siya nagkontento at pumasok pa sa loob. Tahimik doon at iniisip niyang walang tao. Pero nagulat siya nang bumukas ang pintuan at iniluwa si Marshall, suot ang simpleng pambahay na t-shirt at short. Pareho silang nagulat sa isa't isa. Marshall? Elsie, anong ginagawa mo rito? Napadaan lang ako. Galing kami ni Tatang Basil sa sitio Buntong Lupa. Dinalam ko si Kuryo. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tugon niya na halata ang pagkataranta sa boses dahil nahuli siya nito. Bahay ko to, Elsie. Napakamot sa batok si Elsie. Oo nga pala. Pasensya na. Sige, aalis na ako. Mabilis siyang tumalikod. Sandali, Elsie. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nagsusumamo ang boses nito na nagpahinto sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa handbag niya, saka muling lumingon kay Marshall. Sige, sang-ayon niya. Maaaring ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Kung saan nagsimula ang pag-iibigan nila, doon na rin niya tatapusin. At ang lugar na yon ay ang bahay na ito. Pareho silang tahimik ni Marshall habang nakaupo sa sala ng bahay nito. Pinaghanda siya nito ng green tea na halos maubos na niya kahit hindi pa nagsisimula ang usapan nila. Tungkol sa nangyari noon, Elsie. Panimula nito na nagpabili sa tibok ng kanyang puso. Hindi kita niloko. Yung nakita mong picture at narinig mong boses, edited lang yun gamit ang AI. Hindi kita niloko kailanman. Pinsan kong gumawa niyon para sirain ang relasyon nating dalawa. May galit siya sa kakambal kong si Marco, pero akong ginantihan niya at ikaw ang naging punteriya niya. Nang malaman kong ginawa niya, pinuntahan agad kita. Pero wala ka na rito. Bahagyang kumalma ang tibok ng puso ni Elsie. Kung noon sinabi ni Marshall na edited ang picture, baka hindi siya maniwala. Wala siyang ideya noon tungkol sa AI. Hindi rin sila exposed sa gadget sa probinsya kaya hindi niya narinig ang tungkol doon. Pero nang lumipat at manirahan siya sa Sweden, naging mulat na siya sa kayang gawin ng AI. Kaya hindi niya pinagdudahan ng sinabi nito. Naisip na rin niya na baka edited ang larawan at may pag-asa pa sila ni Marshall. Pero nawalan ulit siya ng pag-asa dahil may kasintahan na ito. Bakit halos 2 buwan kang hindi tumawag nung nasa Basilan ka? Sa halip ay mahinahong tanong niya. Mahina ang signal sa lugar kung nasan kami at natagalan kami sa pag-scout ng kabundukan. Nang makababa kami ng bundok at umayos ang signal ng cellphone ko, hindi na kita makontak. Tapos nalaman ko na lang na umalis ka. Nag-alala ako sa iyo na baka mapahama ka, kaya kahit bawal, umalis ako sa kampo at umuwi dito. Ilang linggo kitang hinanap, pero bigo akong makita ka. Kahit nanay mo at mga pinsan hindi alam kung nasan ka. Habang naririnig ni Elsie ang paliwanag ni Marshall, namumuo ang awa sa dibdib niya. Akala niya siya lamang ang nagdusa, pero ito rin pala. Sinadya kong itago ang pag-alis ko, Marshall. Hiniling ko yun at nagawa naman ng abogado ni Lola. Labis ako nasaktan at gusto ko na lang na makalimutan ka. Saktong natagpuan naman ako ni na Lola, kaya sumama na lang ako patungong Sweden, kasama si Tatang. Kaya ba nag-asawa ka na agad kaysa pakinggan mo ng paliwanag ko? May hinanakit nitong tanong. Hindi agad nakasagot si Elsie, pero ilang sandali lang, ibinalik din niya ang tanong kay Marshall. Kailan kayo ikakasal ni Cheska? Hindi nabasag ang tigas ng ekspresyon ni Marshall. Bumuntong hininga si Elsie saka umiwas ng tingin bago tumayo. Narinig ko na ang paliwanag mo. Siguro magiging maluwag na ang dibdib nating dalawa at maayos na nating matatapos ang lahat dito. Aalis na ako, Marshall. Pasensya na sa abala. Hiling ko na maging masaya ka palagi. Mabigat ang kanyang paghakbang patungo sa pinto, pero hinawakan ni Marshall ang pulsuhan niya para pigilan. Marahang napapikit si Elsie. Gusto niyang lumingon at yakapin to, pero pinipigilan siya ng kaalamang nobyo ito ng pinsan niya. Minahal mo ba ako noon, Elsie? Tila pabulong na lamang ang boses nito. Lumunok siya bago sumagot. Oo, at hindi kita ginamit. Minahal kita, Marshall. At hanggang ngayon mahal pa rin kita. Pero hindi na tayo pwede. Dugtong niya sa isip. Ngayon, mahal mo pa ba ako? Natahimik si Elsie, para bang may bumara sa kanyang lalamunan. Dahilan upang hindi siya agad makapagsalita. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata habang pilit niyang pinipigilan ng emosyon.
Ngunit tuluyan ng bumigay ang kanyang pagpipigil nang maramdaman niya ang pagyakap ni Marshall mula sa likuran niya. Sabihin mo lang na mahal mo pa ako, Elsie. Babawiin kita sa asawa mo. Hindi ko kayang tanggapin na may ibang taong nasa tabi mo na dapat ay ako. Hindi kumpleto ang pagkatao ko kung wala ka. Marshall, Mahal pa rin kita, Elsie. mas bumuhos ang luha ni Elsie sa sinabi ni Marshall, lalo na nang magsimula na rin itong humikbi sa balikat niya. At kung may kahit kaunting nararamdaman ka pa para sa akin, sabihin mo lang. Handa akong gawin ang lahat. Bumalik ka lang sa akin, Elsie. Lalaban ako para sa'yo. Lalaban ako para sa atin. Kahit sino pang banggain ko. Marshall, malito. Pakawalan mo na ako. Masinigpitan ni Marshall ang yakap sa kanya. Inilapit pa siya nito sa sariling katawan at walang planong pakawalan siya. Unti-unti na siyang nanghihina dahil sa pag-iyak at samot-saring emosyon. Halos ipaubaya na niya rito ang bigat niya. Sabihin mo sa akin kung bakit naging mali, Elsie. Bakit magiging mali kung nananatili ang pagmamahal natin sa isa't isa? Kung ipagpapatuloy natin to, may matatapakan tayong tao. Ayoko masaktan si Cheska. Please, bitiwan mo na ako. If you're thinking about Cheska, we're not in a relationship. Hindi nagtagumpay ang plano niya dahil kailangan pa rin niyang bumalik sa Sweden. Anong plano? Maraan siyang iniharap ni Marshall, saka ikinulong ang mukha niya sa mga palad nito. Bahagya siyang pumikit nang alisin nito ang bakas ng luha sa pisngi niya gamit ang hinlalaki nito. Elsie, tumingin ka sa akin. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Magkaibigan lang kami ni Cheska. Ilang buwan pa lang kami magkakilala at nakiusap siya sa akin kung pwede ako magpanggap na boyfriend niya para ipakilala sa kanyang lola. Maniwala ka sa akin. Hindi ako nagkaroon ng relasyon simula nang umalis ka. Ikaw lang ang nasa puso ko, sweetie. Marshall, alam mo ba ang ginawa mo? Nagsinungaling ka kay Lola. Baka magalit siya sa iyo at mapahama ka. Ngumiti si Marshall. Ngiting matagal na niyang hindi nasisilayan. Isang ngiti na puno ng pagmamahal. Sa nakikita kong reaksyon mo, alam kong mahal mo pa rin ako, Elsie. Oo, mahal pa rin kita. Hindi naman nawawala eh. Kahit ang pagkakaalam ko'y niloko mo ko, hindi pa rin tutumigil sa pagmamahal sa'yo. Turo niya sa tapat ng kanyang puso. Marshall, iba ang inaalala ko. Madaming koneksyon si Lola. At kung nalinlang mo siya, baka ikapahamak mo yun. Don't worry, sweetie. Kinausap na namin si Lola kay Santa kagabi. Nagtapat na kaming dalawa ni Cheska at pinatawad na niya ang pinsan mo. Alam na rin ni Cheska na karaan nating dalawa. Ikaw, pinatawad ka ba ni Lola? Nag-aalalang tanong ni Elsie. Papatawarin niya lang daw ako kapag naayos ang relasyon nating dalawa. Sweetie, mas boto sa akin ng lola mo kaysa sa asawa mo. Pakiusap, hiwalayan mo na siya. Mas kamukha ko naman ng mga anak mo kaysa sa kanya. Alam ko magiging makasarili ako sa pagsasabi nito sa'yo. Mali rin na may sirain akong pamilya dahil sa pagmamahal na to. Pero Elsie, akin ka bago naging sa kanya at hindi kita pinahihintulutan na mapunta sa iba. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Elsie. Wala nang rason para pigilan ang nararamdaman niya. Bahagya siyang tumingkayad para halikan sa labi si Marshall. Nagulat ito, pero kaagad ding nakabawi at tinugon ang halik niya. Kapwa sila hinihingal ng bahagyang dumistansya sa isa't isa. Wala akong asawa, Marshall. Kaibigan ko lang si Joaquin, and he's married to a man in Sweden. Siya ang tumulong sa akin habang pinagbubuntis ko ang mga anak natin, hanggang sa maipanganak ko sila. Ikaw ang totoong ama ni na Elara at Marcel, kaya kamukha mo sila. Pagtatapat niya, napaatras si Marshall sa gulat. Nakagat pa nito ang likod ng palad, saka bahagyang ginulo ang buhok. Parang hindi nito alam kung tatawa ba o iiyak sa sobrang saya. Maya-maya, bigla itong tumalon sa tuwa, saka siya binuhat at marahang iniikot sa sala bago niyakap ng mahigpit. Thank you, Elsie. Binigyan mo ako ng pagkakataong malaman ng lahat at para maging ama sa mga anak natin. Salamat at hindi ako nawala sa puso mo. Hindi mo alam kung paano ako paulit-ulit iniisip ang sandaling to. Ilang gabi kong tinatanong ang sarili ko kung nasan ka na. Kung maayos ka ba? Kung naaalala mo pa ba ako? At ngayon, malalaman kung may mga anak pa na tayo. Napakasaya ko, sweetie. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Marshall
habang nakatingin sa kanya. Sa loob ng ilang taon, inisip niyang tuluyan na siya nitong ipinagpalit, pero siya pa rin pala ang mahal nito. Sorry kung mas pinili ko lumayo, Marshall. Hindi na ako makapag-isip ng maayos dahil sa kalungkutan. Kaya sumama agad ako sa abogado at assistant ni Lola nang dumating sila rito noon. Huwag kang humingi ng sorry. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Ako ang may kasalanan. Sana mas pinagbuti ko ang paghahanap sa'yo para nasamahan kita at naalagaan habang nagbubuntis ka. Ngayong kasama ko na kayo, babawi ako sa lahat ng panahong wala ako sa tabi mo at ng mga anak natin. I love you, sweetie, and I will never stop loving you. Yumakap si Elsie kay Marshall at isinandal ang kanyang pisngi sa matipuno nitong dibdib. I love you too, and I always will, Marshall. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng sakit at pangungulila, parehong naramdaman ni na Elsie at Marshall na pagkakataon na para muling buuin ang pamilyang minsang nagkahiwalay sa isang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng kanilang pag-aayos, sumama pabalik ng Maynila si Marshall para pormal na hingin ang kamay niya sa lola niya. Hindi na nagulat si Madam Crisanta at parang inaasahan na rin ito na magkakaayos silang dalawa. Kaagad nitong ibinigay ang basbas sa kanila. Magpapakasal tayo bago matapos ang bakasyon natin, sweetie. Hindi kita hahayaang umalis na hindi Santillanes ang dinadala mong apelido. Pangako ni Marshall. Okay, sweetie. Matagal ko na rin inaasam na mangyari yan. At ngayon mangyayari na. Magiging Mrs. Santillanes ka na. 5 araw na lang ang meron sila. Ginamit ni Marshall ang koneksyon ng sariling pamilya para mabuo ang kanilang kasal. Mula sa malaking detalye hanggang sa pinakamaliliit. Tumulong na rin si Elsie gamit ang koneksyon ng mga Bergman at makalipas lamang ang 5 araw, naganap ang kasal nila sa isang hardin na napapaligiran ng pulang gumamela. Sa wakas, ang pagmamahalang minsang sinubok ng panahon, maling akala at mahabang paghihiwalay ay tuluyan ng natapos sa isang matamis na I do at pangakong walang hanggang pagmamahalan. What's your plan, Elsie? Tanong ni Madam Crisanta pagkatapos ng kasal. We've decided to settle here for good, Lola. But we will still visit you in Sweden whenever we can, especially for vacations. Don't worry about me, dear. I have Cheska with me. Just enjoy your life here with your family. I wish you nothing but the best and a lifetime of happiness. Thank you, Grandma. Napagpasyahan ni Marshall at Elsie na manirahan sa Pilipinas kasama ang kambal at si Tatang Basil. Bagamat nanatili ang pagiging Swedish citizen ni Elsie, ang Pilipinas pa rin ang pinili niyang maging tahanan. Paminsan-minsan ay pumupunta sila sa Sweden para bisitahin ang matanda at pangpinsan niya, na ngayon ay isang ganap ng chairwoman ng Bergman Group. May pagkakataon din na nakakasama na niya ang pamilya ng kanyang ina na mas piniling magpatawad at kalimutan ang mga nangyari sa nakaraan. Nagpatuloy naman si Marshall sa kanyang tungkulin bilang sundalo, habang si Elsie ay buong pusong inalagaan ang kanilang pamilya. Minsan, ilang buwang hindi umuuwi si Marshall, pero dala nito ang kanyang pagtitiwala at pagmamahal. Hindi na siya magpapadala sa isang akala na maaaring makasira sa kanilang pagsasama. Simula ngayon at magpakailanman. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.